Ang sumo ay isang labanan sa loob ng ring ng mga wrestler na nakasuot ng mawashi belt na itinayo noong sinaunang Japan. Ito ay itinuturing na isa sa ilang mga sports na walang mga klase ng timbang sa pagitan ng mga kakumpetensya, kaya ang mas malaki at mas mabibigat na sumo wrestler ay may kalamangan sa bawat laban. Kabilang sa mga ito, ang mga may potensyal na maabot ang pinakamataas na ranggo na makamit ang katayuan ng Yokozuna ay tumatanggap ng mga palayaw batay sa pambansang kayamanan ng mga espada na sumisimbolo ng ganap na karangalan at lakas. Ang bida sa kwentong ito ay si Oshio Hinamaru, isang sumo wrestler na medyo maliit ang katawan kumpara sa iba. Ngayon, sumasakay si Hinamaru ng tren para bisitahin ang bagong paaralang papasukan niya. Habang siksikan sa abalang tren, bigla niyang napansin ang isang babaeng estudyante na hinaharas ng isang pervert. Walang pag-aalinlangan, agad na kumilos si Hinamaru nang may kabayanihan sa pamamagitan ng paghawak sa kamay ng lalaki at pagkaladkad sa kanya palabas ng tren. Gayunpaman, dahil naka-loincloth lang siya, muntik na siyang arestuhin ng pulis at kailangang ipaliwanag ang sarili bago palayain. Dahil maagang nakaalis sa isang istasyon, hindi na alam ni Hinamaru kung nasaan siya, at hindi nakakatulong ang mapa na iginuhit ni Kirihito. Pagkatapos maglibot sandali, nakita ni Hinamaru ang isang sumo practitioner na nagsasanay sa nakakapasong araw sa tanghali, kaya agad siyang umakyat sa pader para sumali. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Hinamaru, isang third-year middle school student na dumating upang tingnan ang Ishigami High School dahil narinig niya ang tungkol sa kanilang sikat na sumo club. Ang chubby sumo practitioner ay pinangalan ng Osuki, ang tanging miyembro ng sumo club sa paaralang ito. Hinamon ni Hinamaru si Osuki sa isang laban at sinimulang hubarin ang kanyang uniforme. Nagpapakita ng isang solid, matipunong pangangatawan na nagpapakitang siya ay nagsanay ng husto. Nagsimula ang laban, at mabilis na sumugod si Hinamaru para itulak si Osuki, na halos pilitin siyang palabasin ng ring. Tumanggi si Osuki na sumuko at nag-counter-attack, ngunit si Hinamaru ay nagsagawa ng napakabilis na galaw na nagpabagsak kay Osuki sa lupa. Nagulat si Osuki sa mahusay na kakayahan ni Hinamaru, lalo na't hindi pa niya ito nakikita sa anumang tournament. Ipinaliwanag ni Hinamaru na sumapi siya sa sumo club, na labis na ikinatuwa ni Osuki kaya tumalon siya ng paulit-ulit, sa wakas ay may gustong sumali. Kapag pumunta sila sa sumo practice room, nakita nilang inookupahan ito ng isang grupo ng mga delinkwente na may isa pa na dumura sa sahig. Hiniling ni Hinamaru na kunin ito ng tao, ngunit hindi siya pinansin, kaya hinawakan niya ang kamiseta ng lalaki at hinila siya pababa sa sahig, binabalaan siya na huwag gulo sa kanya. Sa sandaling iyon, isang maputing lalaki na nagngangalang Yuma ang humakbang pasulong. Siya ang pinuno ng mga delinkwente. Si Hinamaru ay hindi natakot kay Yuma at hinahamon siya sa isang sumo match, ngunit pinagtatawanan siya ng mga delinkwente. Si Osuki, na natatakot, ay sumugod upang humingi ng tawad kay Yuma at hinila si Hinamaru palayo. Si Yuma talaga ang nangungunang aso ng paaralan, hindi matatalo dahil nag-aral siya ng karate at nanalo sa Kanto Championship sa gitnang paaralan. Binago ni Hinamaru ang paksa at nagtanong tungkol sa iba pang mga miyembro, ngunit ipinaliwanag ni Osuki na ang sumo club sa Odachi High School ay siya lamang ang miyembro. Napagtanto ni Hinamaru na maling paaralan ang kanyang pinasukan. Nagpaalam siya kay Osuki at umalis upang hanapin ang paaralan ng Ishigami, ngunit sa paanuman ay bumalik sa Odachi. Nang muli siyang aalis, nakita niya si Osuki na nakatayong nakatulala sa bakuran ng paaralan. Ang sumuring na pinaghirapan niyang likhain ay sinira ng mga delinkwente mula kanina. Galit na sumugod si Hinamaru para harapin si Yuma, ngunit pinigilan ng kanyang mga alipores. Hinahamon niya si Yuma sa isang one-on-one na laban, ngunit mabilis na namagitan si Osuki, nagpapayo na huwag makisali sa isang tulad ni Yuma, nakasuklam-suklam at handang gumamit ng anumang paraan upang manalo. Upang protektahan si Hinamaru, aktibong pumunta si Osuki sa Yewis para humingi ng tawad kay Yuma, ngunit hiniling ni Yuma na isuko ni Osuki ang sumo para hayaan niya ang bagay na ito. Hindi pinapayagan ni Hinamaru na mangyari ito. Pumunta siya sa Yewin ayon sa napagkasunduan, at nang makita siyang naka-loincloth lang, sinimulan nilang kutyain at minamaliit siya. Tinanong ni Osuki kung bakit siya dumating, at sinabi ni Hinamaru na responsibilidad niya ang isang taong umabandona sa iba para sa kanilang sariling kapakanan ay hindi kailanman magiging isang yakuizuna. Ang isang yakuizuna ay dapat magkaroon ng isang malakas na kalooban, pinong pamamaraan, at isang solidong katawan. Sa kasamaang palad, hindi kalakihan ang katawan ni Hinamaru. Kaya't maaari lamang niyang tumbasan ang hindi natitinag na determinasyon, kaya naman umaasa siyang hindi susuko si Osuki sa sumo. Narinig ito ni Yuma at pumalakpak kinilig. Nagtakda siya ng panuntunan na kung makakapagtiis si Hinamaru ng 1-0 minuto, siya ang mananalo.
Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto ni Yuma na siya ay nakipagkamay sa maling tao. Upang marating kung nasaan siya ngayon, si Hinamaru ay nagsanay ng husto na ginawa ang kanyang buong katawan na kasing tigas ng bato. Naglunsad si Yuma ng sunod-sunod na pag-atake, ngunit si Hinamaru ay nakatayong matatag, ang kanyang mga kamay ay namumula ngunit hindi nagpapakita ng tanda ng pagsuko. Ang mga mag-aaral na nahuhuli para sa mga klase sa gabi ay nagtitipon upang panoorin sila. Sa sumo, kung ang anumang bahagi ng katawan maliban sa talampakan ay dumampi sa lupa, ito ay isang kawalan. Kaya't sinanay ni Hinamaru ang kanyang sarili na hindi mahulog kahit na tinutuya si Yuma na lumalaban siya bilang isang babae. Ngayon ay Hinamaru naman ang umatake. Naglunsad siya ng isang hakbang na nagpapalipad kay Yuma ng ilang metro, isang hit lang ay sapat na para talunin si Yuma. Siya ay talagang isang pambansang kayamanan na nanalo ng magkakasunod na kampyonato noong elementarya 3 taon na ang nakalilipas. Napakalakas niya kaya binigyan siya ng mga tao ng palayaw pagkatapos ng isang demonyo. Sinubukan ng mga delinkwenteng salubungin si Hinamaru, ngunit pinigilan ng kanilang pinuno. May 15 minutes si Yuma pero hindi pa rin natalo si Hinamaru. Habang kailangan lang ni Hinamaru ng isang galaw, inamin ni Yuma ang pagkatalo at ibinalik ang practice room sa sumo club. Sinabi sa kanya ni Hinamaru na maaari siyang hamunin anumang oras. Gusto ni Hinamaru na maging pinakamalakas na sumo wrestler ng estudyante para patunayan sa lahat na hindi mahalaga ang laki. Papuntahin niya rito ang mga profesional na sumo wrestler at yuyuko sa harap niya. Kinabukasan, may event ang Odachi School na nagre-recruit ng mga miyembro para sa mga club. Si Osuki ay nagsisikap na mag-recruit ng mga miyembro, ngunit walang gustong sumali sa kanyang sumo club. Pagbalik niya sa practice room, nakita niyang naghihintay si Hinamaru na nag-anunsyo kay Osuki na opisyal na siyang sasali sa club. Pagkatapos sumali sa club, nag-ensayo si Hinamaru kasama si Osuki buong hapon. Sa panahon ng pagsasanay, ang presidente ng club na si Osuki ay patuloy na nabigo sa bawat oras, malinaw na walang katugma para kay Hinamaru sa kabila ng pagsisikap na kanyang makakaya. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Hinamaru na hindi naman mahina ang presidente, dahil masigasig niyang isinasabuhay ang mga pangunahing ehersisyo, pinalakas ang kanyang mga binti at likod na nagpapakita ng matatag na pisikal na pundasyon. Pagkatapos ng unang sesyon ng pagsasanay, nakaramdam si Hinamaru ng kasabikan at pananabik para sa paparating na paligsahan. Gayunpaman, ang kasalukuyang sumo club, kasama ang kanyang sarili na kakapasok lang, ay mayroon lamang 2 tao. Bagamat kailangan nila ng hindi bababa sa 5 upang lumahok sa mga kompetisyon, kailangan nila ng 3 pang miyembro. Mukhang nag-aalala si Osuki, ngunit sinabihan siya ng pangunahing tauhan na huwag mag-alala dahil mayroon siyang plano na ginagarantiyahan na bukas ay hindi mabilang na mga miyembro ang darating para magparehistro. Simple lang ang plano niya. Magluto ng masarap na kaldero ng nilagang para makaakit ng mga tao. Samantala, si Yuma, ang kalaban ng bida mula sa nakaraang episode, ay nangangarap na matalo ni Hinamaru, halos mahulog sa kanyang upuan sa takot. Napansin at tinutukso siya ng kanyang mga alipores na nakakuha ng kanilang mga sarili ng isang liwanag na nagpatahimik sa kanila. Samantala, si Hinamaru ay abala sa paghahanda ng kanyang nilagang, nais itong maging masustansya. Siya ay bukas palad na nagdaragdag ng bawang at protina na pulbos na nagreresulta sa isang lasa na napakasama na walang makakain nito kahit na ang mga pusa ay tatanggihan ito. Sa sandaling iyon, dumating ang isang pangalawang taong senpai at taimtim na kumain ng nilagang Hinamaru na masigasig na pinupuri ito. Ang malaking tao na ito ay pinangalan ng Chihiro, isang miyembro ng wrestling club. Nang hindi pa rin nahihikayat ni Hinamaru at Osuki ang sinuman na sumali sa sumo club, binigyan sila ni Chihiro ng mga tiket para manood ng palabas ng wrestling club, kaya iniwan nila ang kanilang booth at pumunta para manood. Napakasigla ng performance ng wrestling club. Si Chihiro ay nagpapakita ng kahangahangang lakas. Siya ay isang pambansang kampiyon noong nakaraang taon. Pagkatapos manalo, ipinakita pa niya sa kanyang kalaban kung saan siya nagkamali na tunay na isang masigasig na senpai. Nang makita ito, nagalit si Hinamaru. Kaya hinubad niya ang kanyang uniforme at humakbang upang hamunin si Chihiro sa isang laban sa pagitan ng wrestling club at ng sumo club. Ipinaalala ni Osuki kay Hinamaru na habang tinatalo ang kampiyon sa wrestling ay magdudulot ng katanyagan sa sumo club. Nagbabala rin siya na ang mga alituntunin ng dalawang sports ay ganap na naiiba at ang paglalapat ng mga ito sa kompetisyon ay hindi magiging angkop. Sa wrestling, pagkatapos ng pinning move, ang kalaban ay nanganganib na makaranas ng isang nakamamatay na galaw na walang depensang posible. Sa sumo, matatalo ang kalaban na umalis sa ring o humawak sa lupa gamit ang kamay. Natagpuan ni Chihiro ang sumo na medyo mahina dahil hindi nito mapapasailalim ang kalaban.
Kaya iminungkahi ni Hinamaru na makipagkumpetensya sila sa kanya gamit ang mga tuntunin ng sumo at si Chihiro ay gumagamit ng mga panuntunan sa pakikipagbuno upang matukoy ang higit na kahusayan. For fairness, nakabelt si Chihiro na katulad ng mga sumo wrestler. Ang presidente ng Student Council na si Rin ang nagsisilbing referee para sa laban na ito. Magsisimula na ang laban. Si Chihiro ay sumugod na parang kidlat na nagbabalak na ihagi si Hinamaru pababa, ngunit ang kanyang ulo ay itinulak diretsyo sa lupa ni Hinamaru gamit ang isang kamay lamang. Kung sumo ito, baka natalo na siya. Ngunit ayon sa mga tuntunin sa pakikipagbuno, nagpapatuloy ang laban, kaya bumangon si Chihiro at patuloy na lumalaban. Pagkatapos ay sinisingil ni Chihiro na gamitin ang kanyang specialty wrestling move upang talunin si Hinamaru. Ngunit ang mga paa ni Hinamaru ay nananatiling matatag na parang bato, walang wrestler ang may mas mahusay na balance kaysa sa sumo wrestler. Para naman kay Chihiro, madaling mayangat ni Hinamaru ang isa niyang paa, dahilan para matumba siya dahil hindi gaanong ginagamit ang lower body sa wrestling. Pagkatapos ay inilabas ni Chihiro ang kanyang huling pamamaraan, sinusubukang makuha si Hinamaru at ihagis siya sa balikat. Ngunit ang lakas ng ibabang bahagi ng katawan ni Hinamaru ay isang bagay pa rin na hindi dapat baliwalain. Hindi lamang hindi epektibo ang ultimate move ni Chihiro, ngunit humarap si Hinamaru gamit ang left hand throw na nagpapalipad sa kanya palabas ng bilog na nagtatapos sa laban. Mukhang hindi masaya ang Student Council President na si Rin na makitang nanalo si Hinamaru. Sinadya niyang mamuno laban sa kanya nang hindi patas ngunit hindi nagtagumpay. Gayunpaman, pagkatapos ng laban, ipinakita ni Chihiro ang paghanga. Napagtanto niya na ang sumo ay isang kawili-wiling martial art at humiling na sumali sa sumo club na gustong makabisado ang mga kasanayan sa pagsentro at pag-atake ng kamay ng sumo upang maging isang mixed martial artist. Nang makita ito, direktang itinuro ni Rihana ang mukha ni Hanamaru na nagsasabing hinding-hindi niya ito mapapatawad. Iniiwan ang lahat sa paligid na naguguluhan, iniisip na baka niloko siya nito. Nang malapit nang umalis ang grupo ni Hinamaru, isang estudyante sa unang taon na nakitang kahanga-hanga ang naunang laban ay tumakbo at humihiling na sumali sa sumo club. Ang pangalan niya ay Kei. Para naman kay Ryune, ang dahilan kung bakit galit siya kay Hinamaru ay dahil kapatid siya ni Yuma at gustong maghiganti para sa kanya. Kinabukasan, nang dumating sina Hinamaru at Osuki sa practice room, nakita nilang nilinis ito ng husto ni Yuma na gusto ring sumali sa sumo club. Nang makita ang takot ni Osuki, maagap siyang yumuko at humingi ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon, umaasang papayagan siya nitong matuto ng sumo. Si Chihiro at ang bagong first-year student na humiling na sumama kahapon ay nasaksihan ang eksenang ito at tinutukso si Yuma, dahilan para mamula siya sa kahihiyan. Maya-maya lang ay may lumapit na lalaking nakaglases na itim ang buhok. Ang kanyang pangalan ay Kirihito, isang matandang kaibigan ni Hinamaru. Si Kirihito ay isang estudyante sa Odachi na pumunta upang makita ang kanyang kaibigan matapos marinig na narito siya. Nag-aral din si Kirihito ng sumo at gustong sumali sa sumo club, hindi bilang isang miyembro, ngunit bilang isang coach na nagbabala na sa bilis na ito ay matatanggal sila sa unang round. Kaya't gagampanan niya ang tungkuling gabayan sila patungo sa pambansang paligsahan. Makalipas ang isang linggo, dinala ni Kirihito ang lahat sa isa sa mga nangungunang sumo school, ang Aiga High School, para sa pagsasanay. Sa pagkakataong ito, pati ang presidente ng Student Council na si Rihana ay sumama. Pagpasok pa lang nila sa practice room ni Aiga, lahat ay namangha. Sa loob, may mga matatangkad at matipunong binata. Walang makapaniwala na ang mga ganoong kalaki at matitibay na tao ay mga estudyante lamang sa high school. Naniniwala si Kirihito na kung ang isang mahinang paaralan tulad ni Odachi ay nais na makipagkumpetensya sa pambansang paligsahan, dapat nilang harapin ang katotohanan tungkol sa kanilang mga kakayahan, at ang pinakamahusay na paraan upang gawin iyon ay ang pagsasanay sa isang nangungunang koponan. Bago pumunta rito, masusing sinaliksik ni Kirihito ang bawat miyembro ng club. Si Yuma ay may mahusay na pundasyon ng karate at nanalo sa Kanto Championship. Si Chihiro ay isang pambansang kampiyon sa pakikipagbuno, at si Osuki, bagaman walang opisyal na karanasan sa laban, ay nakabuo ng matatag na pisikal na lakas at pagtitiis sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay. Si Kei ay bihirang maglaro ng sports, tumugtog lamang ng plauta noong siya ay 6 na taong gulang. Nagdududa si Yuma sa mga kakayahan ni Kirihito at tumanggi na idirekta ng mga baguhan. Ipinakilala ni Hinamaru na sila ni Kirihito ay nasa parehong sumo dojo noong elementarya, ngunit hindi makalaban si Kirihito. Gayunpaman, tinitiyak niya sa kanila na maaabot ni Odachi High ang nationals, at para sa layuning iyon, magsasanay sila sa Aiga High upang magkaroon ng karanasan. Maging si Kei ay dapat lumahok dahil ang isang koponan ay nangangailangan ng hindi bababa sa 5 tao. Maya-maya, dumating na rin si Rihana.
Nang makita niya ang kanyang kapatid, nagalit siya at sinimulan silang pagalitan dahil sa labis na pagpapabuhat kay Yuma. Ngunit ang iba ay nagpapakita na lahat sila ay may dalang parehong mga bag na puno ng mga Chiba specialty na mani. Ang kapitan ng sumo club ng Aiga High, si Yamoda, ay dumating upang salubungin sila. Napakabait niyang tao at parang kilala niya si Hinamaru. Nang makita ni Rihana ang kanyang kapatid na si Yuma na may suot na sumo belt, ang kanyang mukha ay namula na pala na siya ay nahuhumaling sa kapatid. Ang mga miyembro sa Aiga ay hindi pa naririnig ang tungkol sa Odachi High at nagsimulang husgahan ang mga pangangatawan ng mga miyembro ng koponan ni Hinamaru. Sa unang laban, nakaharap ni Yuma ang isang lubhang maskuladong kalaban. Sa pagsisimula pa lang ng laban, bago pa magawa ni Yuma ang anuman, natamaan na siya ng sunod-sunod na sipa at madaling natalo. Ang turn ni Osuki ay hindi mas mahusay. Madali siyang itinapon sa lupa ng kanyang kalaban. Si Kei, na nakikita ang kanyang kalaban ng ilang beses sa kanyang laki, nanginginig sa takot at malinaw na hindi siya katugma. Samantala, napansin ni Hinamaru ang isang batang lalaki na may puting buhok sa kalaban na koponan na may maliit na katawan tulad ng sa kanya. Mabilis niyang nakilala siya bilang si Sean na nag-aral ng sumo sa kanya at pinuntahan siya upang batiin. Kapag turn na ni Chihiro bilang dating pambansang kampiyon sa wrestling, madali niyang ginagamit ang kanyang kakayahan sa pakikipagbuno para talunin ang kanyang kalaban. Samantala, pumunta na si Sean sa Yue para ipaalam sa isang nagngangalang Q's na nandito si Hinamaru at gusto siyang pumunta sa practice room. Gayunpaman, tumanggi si Q's at sinabing uwi siya. Sa puntong ito, dumating na si Hinamaru at nakilala si Q's na lumalabas na isa pang pambansang kayamanan. Naalala ni Q's ang isang beses na nakaharap si Hinamaru sa isang paligsahan sa elementarya, kung saan aksidenteng nabali ng kanyang superior na pangangatawan ang isa sa mga braso ni Hinamaru sa laban. Ang kay Q ay hindi pinayagang makipagkumpetensya pagkatapos nito kahit na maraming mga bata ang nasugatan sa sumo. Naniniwala ang ina ni Q na kailangan lang niyang matutong kontrolin ang kanyang lakas. Ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang ama, pakiramdam na kung ang pambihirang talento ng kanyang anak ay nangangahulugan ng pagtuturo sa kanya ng pagpipigil sa panahon ng mga laban, mas gugustuhin niyang huwag siyang makipagkumpetensya hanggang sa maging profesional siya. Nagmumulto pa rin si Q's sa pangyayaring ito. Hinamaran siya ni Hinamaru na sinasabi na mula noong elementarya, hindi niya naramdaman na kahit sino ay kapantay niya. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Q's, sinunod ang gusto ng kanyang ama. Natatakot siyang maulit ang kasaysayan at muli niyang mabali ang braso ni Hinamaru. Kaya humakbang si Sean para tanggapin ang hamon sa lugar ni Q's. Si Sean ay isa ring middle school lightweight champion, kaya hindi maaaring maliitin ang kanyang kakayahan. Na-curious si Yuma dahil may mga weight class din ang sumo, maraming amateur sumo competitions ang hinati sa timbang. Ngunit ang inter-high at professional sumo competitions na gustong salihan ni Hinamaru ay hindi ito ginagawa. Bagamat ang mas maliliit na tao ay kadalasang dehado, kahit walang weight classes, naabot pa rin ni Sean ang pambansang quarterfinals noong nakaraang taon na ikinagulat ng lahat. Nahadlangan din si Sean ng kanyang maliit na tangkad sa middle school. Ngunit hindi tulad ni Hinamaru, maagang nakamit niya ang tagumpay dahil mayroon siyang sariling paraan upang madaig ang kanyang kahinaan. Para kay Hinamaru, na sanay makipaglaban sa malalaki at malalakas na wrestler, si Sean ay magiging isang napakabigat na kalaban. Magsisimula ang laban at sina Hinamaru at Sean ay nagmamadaling umatake sa isa't isa. Sinadya ni Sean na umatake ng mababa laban kay Hinamaru, isang diskarte na nakatulong sa kanya na manalo sa mga dibisyong magaan. Pagkatapos ay naglunsad si Hinamaru ng isang serye ng mga sipa na pinipilit si Sean na patuloy na umatras upang umiwas. Pagkatapos ng ilang pabalik-balik, sa wakas ay hinawakan ni Hinamaru ang sinturon ni Sean at binuhat siya. Sinamantala ang pagkakataon, agad na pinaandar ni Sean ang labas ng leg lock, sinusubukang ihulog si Hinamaru. Pero lumalaban siya. Pagkatapos ay hinigpitan ni Hinamaru ang kanyang pagkakahawak at pinakawalan ang kanyang diskarte sa Demon Wheel na sinundan ng kanyang demonyong bagyo. Ngunit naninindigan pa rin si Sean, nakikita na ang parehong mga diskarte ay hindi epektibo. Pinagsama ni Hinamaru ang demonyong gulong at demonyong bagyo upang lumikha ng kanyang pinakahuling pamamaraan, ang daang demonyong itinapon, matagumpay na naibagsak ang kanyang kalaban at inaangkin ang tagumpay. Matapos talunin si Sean, lumingon si Hinamaru para hamunin si Q's. Si Q's, nang makitang mas lumakas si Hinamaru kaysa sa batang kilala niya noon, ay pumayag na pumasok sa ring. Magsisimula na ang laban at magkasalubong sila ng ulo. Napabalikwas si Hinamaru at sinundan ni Q's ang isa pang strike na nagpaatras sa kanya ng ilang metro. Umabante si Hinamaru para mag-counter-attack, ngunit ang kanyang braso ay nahuli sa parehong lock na sinira ito taon na ang nakalipas.
Si Kyu's ay naging lubhang walang awa, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng puot na nagnanais na gamitin ang pamamaraan ng pagsira ng braso upang manalo. Malayang nagpumigla si Hinamaru, muling umatake, ngunit napigilan ito ng pag-ulos sa braso ni Kyu's. Nakuha niya ang sinturo ni Kyu at mahigpit silang kumapit sa isa't isa. Ang susunod na hakbang ang magpapasya kung sino ang mananalo kasama ang kanilang mga fighting spirit na nag-aalab. Pinakawalan ni Hinamaru ang kanyang 100 demonyong itinapon habang ang mga counter ni Kyu gamit ang kanyang mahusay na serpent slash technique. Nang umabot na sa peak intensity ang laban, biglang pumasok ang isang guro para pigilan ang mga estudyante. Pagsapit ng hapon, lahat sila ay naglalakad pa uwi sa madilim na kapaligiran. Sinuri ni Kirihito ang estilo ng pakikipaglaban ni Hinamaru bilang tanga, ngunit sa paanuman ay nababagay ito sa kanya, at sinabing tuturuan niya si Hinamaru kung paano manalo gamit ang kalokohang estilong iyon. Kinabukasan, umupa si Kirihito ng bangkang pangisda para sa lahat para makapagsanay ng balanse sa dagat. Sina Hinamaru at Chihiro ay abala sa pag-aani ng seaweed, habang si Yuma ay nasusuka, ang kanyang mukha ay maputla at hindi makatayo ng maayos. Nang hina pa si Kei, hindi na nakatiis at sumuka sa dagat, na agad umani sa kanya ng pagsaway ni Chihiro sa pagdumi sa kapaligiran. Ang bangka ay patuloy na umuusad sa bawat alon, na ginagawang lubhang mahirap na mapanatili ang balanse ng kaunting kapabayaan lamang ay magiging sanhi ng kanilang pagkahulog kaagad. Ang pangunahing punto ng sumo ay upang mawala ng balanse ang kalaban, kaya ang pagsasanay na tulad nito ay nakakatulong sa pagtaas ng balanse at katatagan. Sinabi ng matalinong si Chihiro na alam niya ang layunin ng paglalakbay na ito. Ang pag-aani ng seaweed ay maaaring gayahin ang pag-agaw sa Mawashi Belt sa sumo. Ngunit todo itinanggi ito ni Kirihito. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, biglang tinanong ni Kirihito si Hinamaru tungkol sa nakaraan. Sa isang pag-uusap sa telepono, tinanong ni Kirihito kung interesado pa rin ba si Hinamaru sa sumo. At syempre, mariing pinatunayan ni Hinamaru na siya nga. Gusto ni Hinamaru ang sumo dahil gusto pa niyang patunayan ang lakas ng Yokozuna style na kanyang hinahabol. Sinabi ni Kirihito na si Hinamaru ay hindi nanalo mula noong nagsimula sa middle school at habang ang kanyang estilo ng Yokozuna ay kawili-wili, may mga mas epektibong paraan. Ang pagsasanay lang ng mabuti ay hindi nangangahulugan na magtatagumpay ka kahit na ang guro ni Hinamaru, si Yomoto Kuni, ay nagsabi noon. Noong nasa gitnang paaralan, sa isang sesyon ng pagsasanay, si Hinamaru ay patuloy na sinisiyasat ng ibang mga estudyante tungkol sa laki ng kanyang katawan. Sinabi ni Hinamaru na gagamitin niya ang paraan ng pag-atake ng guro at magsusuot ng isa pang Yokozuna belt. Ngunit sinabihan lang siya ng gurong si Yomoto Kuni na magsanay sa loob ng 3 taon at pagkatapos ay bumalik. Kahit ngayon, patuloy pa rin si Hinamaru sa estilo ng pakikipaglaban na yon, hindi nagbabago. Habang naglalaro sa kanyang telepono, hindi sinasadyang natagpuan ni Chihiro ang mga kinakailangan upang maging isang profesional na sumo wrestler. Ang pinakamababang kinakailangang taas ay 167 sentimetro, na nangangahulugan na gaano man siya magsanay, hindi kailanman makakasali si Hinamaru sa mga profesional na kompetisyon. Sa puntong ito, inayos ni Kirihito ang hiwalay na mga schedule ng pagsasanay para sa bawat tao, inaayos ang mga detalye ayon sa kakayahan at kahinaan ng bawat miyembro. Nagtataka si Kei kung bakit hindi nagtra-training si Kirihito kung sumasali rin siya sa kompetisyon. Pero ipinaliwanag ni Kirihito na hindi siya makikipagkumpetensya sa halip, siya ang magko-coach para kahit ang mga bagong dating na tulad ni Kei ay matalo ang iba. Ang unang laban ay sa pagitan ni Kei at Yuma. Sa umpisa pa lang, sumugod si Yuma na ibinato ang mga suntok kay Kei, ngunit sa isang pagbukas lang, matagumpay na nagawa ni Kei na mawala ng balanse si Yuma, bumagsak sa lupa, at umangkin ng tagumpay. Nagpakita ng kawalang kasiyahan si Yuma. Ngunit pagkatapos marinig ni Kirihito na inaanalisa ang kanyang kahinaan na ang kanyang mga suntok, ay naglagay ng lahat ng lakas ng kanyang katawan sa itaas na bahagi ng katawan na ginagawang hindi siya kayang suportahan ng kanyang mga binti. Kaya ang pag-iwas lamang ay magdudulot sa kanya ng pagkawala ng balanse na iintindihan niya. Sunod ay si Chihiro. Bilang isang pambansang kampiyon sa pakikipagbuno, lubos siyang kumpiyansa. Gayunpaman, noong kasisimula pa lang ng laban, nagsagawa ng inner ankle sweep si na naging dahilan para mawala ng balanse si Chihiro at dumampi sa lupa gamit ang kanyang kamay. Patuloy na itinuro ni Kirihito na ang kahinaan ni Chihiro ay nasa kanyang ibabang bahagi ng katawan, karaniwan sa mga wrestler. Ang tanging maaasahan sa puntong ito ay si Osuki. Sa katunayan, napigilan niya ang unang pag-atake ni Kei, ngunit pagkatapos naturuan siya ni Kirihito, inayos ni Kei ang kanyang diskarte, at matagumpay na ibinagsak si Osuki, na pinahanga maging si Hinamaru. Itinuro ni Kirihito na ang kahinaan ni Osuki ay habang ang lakas ng kanyang binti ay napakalakas, ang kanyang pang-itaas na katawan ay mahina,
kaya sa sandaling makalapit ang isang kalaban, siya ay magiging dehado. Dahil sa tumpak na pagsusuri ni Kirihito, hinangaan siya ni Yuma. Gayunpaman, pinuna ni Kirihito na walang sinumang nakikipagkumpetensya sa mga pambansang torneo ang dapat magkaroon ng mga halatang kahinaan gaya ng mga ito. Kaya naman narito siya para sanayin ang lahat na maging mga espesyal na sumo wrestler na kayang tapusin ang mga kalaban sa isang dalaw lang. Para ipakita sa lahat na hindi lang siya nagsasalita, kundi may tunay na kakayahan din, hinamon ni Kirihito si Hinamaru at nagpalit ng damit. Matindi ang laban. Nagliliyab ang fighting spirit ni Hinamaru. Ipinahayag niya na hindi siya magiging madali kay Kirihito. Si Kirihito, hinog na trigo na nakayuko, ay pinayuhan si Hinamaru na maging mas mapagmataas. Nagsimula ang laban, at si Kirihito, sa isang spider stance, ay sumugod na pinilit si Hinamaru na makisali sa ibabang bahagi ng katawan at hinarangan ang kanyang direktang karga. Si Hinamaru, sa kanyang estilong Yokozuna, ay patuloy na naglunsad ng malalakas na pag-atake na nagtutulak kay Kirihito pabalik. Ngunit ipinakita ni Kirihito kay Hinamaru kung bakit siya ang guro. Sa isang paghawak lang ng braso at pagpapalit ng posisyon, halos nagtagumpay si Kirihito sa pagmamadali ni Hinamaru palabas dahil sa inertia. Nagpatuloy sa pagpupumiglas ang dalawa. Nagsagawa si Hinamaru ng teknike na pinagsasama ang isang throw at body rotation na lumikha ng Ultimate 100 Demons Throw Technique para itumbas si Kirihito. Gayunpaman, ginamit din ni Kirihito ang parehong daang Demons Throw Technique bilang Hinamaru, kahit na pinagsama ito sa isang leg sweep ng 3-move combo na naging dahilan ng pagkatalo ni Hinamaru. Pagkatapos ng laban, inalalaya ni Kirihito ang kanyang sarili sa kanyang mga kamay, huminga ng mabigat. Kahit na ang 3-move combo ay mas malakas kaysa sa 2-move combo, ito ay lubhang mapanganib dahil sa sandaling na isa katuparan, walang babalikan kung hindi ito magtagumpay, walang pagkakataon na itama ang pagkakamali. Pagkatapos, sinabi ni Kirihito sa lahat na ipagpatuloy ang pagsasanay habang siya ay pumunta sa pagpapalit. Si Kei, nang mapansin na nakalimutan ni Kirihito ang kanyang salamin, ay hinabol siya at aksidenteng nakita siyang gumagamit ng tangke ng oxygen para huminga. Ang dahilan pala ng hindi makalaban ni Kirihito ay ang mahina ng kanyang baga, 20 segundo lang ang kaya niyang lumaban. Kung lumaban siya ng higit sa 20 segundo, para siyang nalulunod. Nangangahulugan ito na hindi natatagal si Kirihito sa isang paligsahan kung saan maraming laban ang nilalabanan sa isang araw, ngunit sa kanyang pagmamahal sa sumo, nagpasya siyang maging isang coach. Bukod pa rito, sinusubaybayan ni Kirihito at alam niya na si Kei ay masigasig na nagsasanay pagkatapos ng mga oras ng pagsasanay sa paaralan at tahimik na kinilala ito. Sa labas, nagtaka si Yuma kung bakit nagtraining pa rin si Hinamaru sa kabila ng hindi nakakatugon sa mga kinakailangan para sa profesional na kompetisyon. Ipinaliwanag ni Kirihito na bagamat hindi niya naabot ang mga pamantayan para sa mga profesional na paligsahan, mayroon pa ring paraan upang lumahok. Kung manalo sila sa high school tournament, katumbas ng amateur tournament, imbitahan silang lumahok sa Japan National Championship. Bukod dito, ang pinakasikat na wrestler ay hindi kailangang pumasa sa pisikal na pagsubok at makakasali pa rin sa kategoryang Makishita. Gayunpaman, ang landas na ito ay hindi madali dahil marami pang malalakas na tao na itinuturing na pambansang kayamanan sa buong Japan. Sa kabilang banda, humingi ng paumanhin si Q sa kanyang ama para sa pakikipagkumpetensya bago naging profesional. Gayunpaman, malayo sa pagalitan siya ng kanyang ama, tinanong niya si Q's kung ano ang nararamdaman niya. Ang laban kay Hinamaru ay nagpaalala kay Q's kung gaano niya kamahal ang sumo. Nais niyang talunin ang lahat at maging pinakamalakas na sumo wrestler sa high school, pagkatapos ay magbigay ng karangalan sa kanyang pamilya. Nang marinig ito, napangiti ang kanyang ama dahil ito ang unang pagkakataon na nagpahayag ng kanyang nais ang kanyang anak. Bumalik sa Odachi High School, opisyal na kinilala ng mga miyembro si Kirihito bilang kanilang coach, at inihayag din niya na simula bukas, haharapin nila ang malaimpyernong pagsasanay. Kinabukasan, pumunta si Rihana sa practice room ng sumo club gaya ng nakagawian para yayain ang kanyang kapatid na sabay na umuwi pagkatapos ng klase. Ngunit sa sandaling binuksan niya ang pinto, nakita niya ang isang tao na gumagalaw sa harap ng isang tangke ng isda, dalawa pa ang nakahiga sa sahig habang patuloy na nagsisit up, at si Yuma, ang kanyang kapatid, ay naglalaro ng maliit na bola ng pingpong na nakatali sa isang string. Ang buong silid ay parang kindergarten. Sa unang tingin, inakala ni Reina na lahat sila ay gumagawa ng walang kabuluhan, ngunit sa totoo lang, ang bawat aksyon ay bahagi ng plano ng pagsasanay na maingat na inayos ni Kirihito. Ang ping-pong ball na sinasanay ni Yuma ay hindi lamang para sa paglalaro, ngunit isang ehersisyo upang matulungan siyang mapabuti ang kanyang balance at reflexes, lalo na ang pagsasanay sa mga kalamnan sa binti at likod upang maiwasang itulak palabas ng fighting platform.
Parang kakaiba ang galaw ni Chihiro sa harap ng fish tank. Pero ginagaya niya talaga ang galaw ng isda sa tubig. Ang mga flexible at makinis na paggalaw na ito ay halos kapareho ng mga kinakailangang paggalaw sa sumuring. Sina Oski at Kei na may hawak na tubig sa kanilang mga bibig ay upang magsanay ng kontrol sa paghinga na tumutulong na patatagin ang paghinga at mas mahusay na kontrolin ang katawan sa panahon ng kompetisyon. Hindi maintindihan ni Rihanna kung bakit sila makikinig sa isang tao na nakaupo lang at hindi kailanman nagsagawa ng anumang praktikal na pagsasanay. Si Yuma, kahit na sa una ay hindi rin gusto si Kirihito, ay naunawaan na si Kirihito ay talagang seryoso tungkol dito pagkatapos makita siyang yumuko para sa lahat. Sinabi sa kanya ng instinct ni Yuma na sa pagsunod kay Kirihito, tiyak na lalakas siya. Masyadong malikot ang galaw ni Hinomaru kaya natalo siya ni Osuki. Sa ngayon, ang lahat ay ganap na nagtiwala sa kakayahan ng pamumuno ni Kirihito. Pagkatapos ng pagsasanay sa araw na yon, nakakagulat na tinawag ni Kirihito ang lahat upang ipahayag ang isang bagong plano. Dahil malapit na ang opisyal na kompetisyon, kailangan nila ng practice match para masubukan ang resulta ng kanilang pagsasanay sa Ishigami High School. Ang Ishigami High School ay kilala bilang isang napakalakas na kalaban. Kasama pa sa kanilang koponan ang isang Yakuizuna sa antas ng middle school at isang figure na kilala bilang isang pambansang kayamanan na pinangalan ng Mikazuki. Natuwa si Hinamaru dahil susubukan na niya ang kanyang pinahusay na pamamaraan ng paghahagis ng 100 demons. Ngunit binigyan siya ni Kirihito ng isang address sa ibang lugar dahil doon siya kailangang magsanay. Kinabukasan, pumunta silang lahat sa Ishigami High School. Ang mga pintuan ng paaralan ay natatakpan ng graffiti na nagbibigay sa lugar ng isang magulong at mapanganib na kapaligiran. Dahil bumagsak si Chihiro sa kanyang midterm exam noong nakaraang araw, hindi siya sasali ngayon. Biglang lumitaw ang isang gang ng mga delinkwenteng may asul at pulang buhok na nagbabanta sa grupo ni Kirihito. Nang malapit na silang manggugulo, isang binata ang humakbang at pinigilan ang blonde ang buhok, sinabing mga bisita sila ng sumo club. Nang marinig ang nabanggit ng sumo club, agad na nagbago ang saloobin ng mga delinkwente at nagtakbuhan, naiwan ang kanilang mga tsinelas. Ang asul na buhok na binata pagkatapos ay inakay ang lahat sa sumo practice room. Doon ay nakasalubong ng grupo ni Kirihito ang matatangkad na maskuladong mga binata tulad ng working muscle blocks na nagbubuhat ng gulong na tumitimbang ng 150 kilo. Mga first year student pa lang sila pero may mga ganoong kalaking muscles. Alam din ng mga tao doon ang reputasyon ni Hinemaru dahil natalo niya ang iya, ngunit nang malaman nilang wala si Hinemaru ngayon ay nagpakita sila ng paghamak sa grupo at ayaw nilang makipaglaban sa mga Kirihito. Sa kanilang mga mata, mukhang napakaliit at mahina ang grupo ni Kirihito kumpara sa standards ng mga higanteng wrestler doon. Sa sandaling iyon, biglang gumulong ang isang higanteng gulong patungo sa kanila. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Si Osuki ay likas na sumugod, gamit ang kanyang buong katawan upang harangan ng impact. Ang mga mata na kanina ay nagpakita ng paghamak ay naging pagkamangha, at ang sumo club ng Ishigami High School ay sumang-ayon na magsanay sa kanila. Bumalik sa Odachi High School, si Chihiro, nakakatapos lang ng pag-aaral, ay pupunta na sana sa sumo practice room nang matuklasan niya ang isang kakaibang lalaki na nakaupo doon. Ang kapaligiran sa paligid ng taong ito ay naglabas ng panganib, kaya naging maingat si Chihiro, ngunit nang makalapit siya, natuklasan niyang natutulog ang lalaki. Inis sa kaswal na ugali na ito, nagpa siya si Chihiro na lapitan at bigyan siya ng isang sampal na sapat lang upang magising siya. Ang pangalan ng estranghero ay Araki, mula sa Ishigami High School. Siya ay dumating upang scout ang sumo club ng Odachi High School. Nang marinig na natalo ni Hinamaru si Kyus at gustong makilala siya, si Chihiro, na nakipagsapalaran, ay nagsabing siya si Hinamaru. Nang marinig ito, umalis si Araki na bigo, sinabi kong ito ang tunay na Hinamaru, hindi siya mukhang malakas at ang pagkatalo kay Kyus ay tiyak na swerte. Nasaktan ang pagmamataas ni Chihiro, at hindi niya kayang lunukin ang pagkabigo na ito, hinamon niya si Araki sa isang laban. Sa Ishigami High School, walang sawang nagsasanay ang grupo ni Kirihito. Ang kanilang unang laban ay sa pagitan ni Yuma at ng isang lalaki na tumitimbang ng 166 kilo. Salamat sa ping-pong ball exercise na itinuro ni Kirihito, madaling maiugnay ni Yuma ang kanyang mga pag-atake sa mga galaw ng kalaban. Gayunpaman, ang pagkakaiba ng timbang sa aktwal na kompetisyon ay hindi pa rin biro ay napatumba si Yuma ng kanyang kalaban sa isang galaw lamang. Samantala, nagsimula na rin ang laban ni Chihiro at Araki. Pagkatapos ng ilang palitan, mabilis na napagtanto ni Araki na ang kalaban sa kanyang harapan ay hindi maaaring ang Hinamaru na kanyang hinahanap. Sa katunayan, pareho silang wrestler.
Ang laban sa pagitan ni Chihiro at Araki ay natigil ng maglaon dahil natuklasan sila ng seguridad. Bago umalis, nangako si Araki na magkakaroon ng isa pang laban kay Chihiro minsan. Ang susunod na laban sa Ishigami ay sa pagitan ng Team Captain Osuki at National Treasure Sada Mizuki. Natakot si Osuki na harapin ang ganoong kalakas na kalaban, ngunit hinimok siya ni Kirihito, sinabing kung makakasabay niya si Hinamaru habang nagsasanay, walang dapat ikatakot. Nagsimula ang laban. Sumugod si Osuki, balak niyang kunin ang Mawashi belt ni Mizuki para kontrolin ang laban, ngunit madaling umiwas si Mizuki salamat sa kanyang bilis. Hindi man lang mahawakan ni Osuki si Mizuki at pinaglaruan siya na parang pusang naglalaro ng daga. Mahina ngunit nakamamatay ang mga hampas ni Mizuki. Ang braso ni Osuki ay nalock ng isang outer hand grip technique na nagtatarget sa joint ng kalaban. Ang pag-ataking ito ay nagpasakit kay Osuki na hindi siya makahinga, ngunit salamat sa pag-ehersisyo sa paghawak ng tubig na sinanay sa kanya ni Kirihito, nakatiis pa rin siya at sinubukang mag-counter-attack. Gayunpaman, masyadong halata ang pagkakaiba sa antas. Agad na pinakawalan ni Mizuki ang kanyang half-moon teknike na madaling itinapon si Osuki palabas ng ring. Matapos ang kininang tagumpay, nagpadala si Mizuki ng hamon kay Hinamaru. Sa oras na ito, nakarating na si Hinamaru sa Shibakiyama, isang lugar na sikat sa pagsasanay ng pinakamalakas na wrestler, na kilala sa malaimpyernong regimen ng pagsasanay nito. Sa loob ng Shibakiyama Dojo, nagsasanay ang malalaking sumo wrestler sa isa't isa. Si Master Shibakiyama, kasama ang kanyang mapanuring mata, ay nakaupong nanonood at itinutuwid ang mga galaw ng mga wrestler. Akala ng mga wrestler doon ay kakaiba ang saya ng kanilang master ngayon dahil nakaupo at nanonood ang isang babaeng estudyante na nagngangalang Saki. Pero dahil talaga sa partisipasyon ng isang estudyante na tinatawag na trump card ng Odachi High School. Si Master Shibakiyama, na may suot na salaming pang-araw, ay sabik na umupo, sabik na makita ang mga kakayahan ng kabataan na kumpiyansa na inaangkin ni Kirihito na magiging isang first-rate sumo wrestler. Sakto namang pumasok si Hinamaru. Dahil napakaliit niya, napagkamala ni Master Shibakiyama na siya ang katulong ni Hinamaru. Matapos marinig na sinabi niyang siya nga si Hinamaru, hindi makapaniwala si Master Shibakiyama na ang batang ito ay 152 sentimetro lamang ang taas at mukhang nanlulumo. Pero dahil nandito na siya, sumama si Hinamaru sa training. Sa pagmamasid sa mga galaw ni Hinamaru, isang senpai ang humakbang pasulong at pinuri ang kanyang footwork, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Terahara, isang dating sumo wrestler sa high school na sinasabi sa kanya na huwag magpigil. Nakaramdam ng kaunting tensyon si Hinamaru, habang si Saki naman ay naramdamang gumaan ang kapaligiran mula noong dumating siya. Bagamat narito si Hinamaru, ang mga sumo wrestler ay tila normal na tila minamaliit siya sa pagsasanay ng sumo dahil lang sa nagustuhan niya ito. Sa puntong ito, isang wrestler ang lumapit kay Hinamaru at inanyayahan siyang maglaro ng isang laro na tinatawag na Shibakiyama Challenge na nilahukan ng lahat ng nagsanay dito. Ang panuntunan ng larong ito ay kung maitulak ni Hinamaru ang isa sa mga wrestler palabas ng ring, makakatanggap siya ng shirt bilang souvenir. At syempre, hindi siya natatakot sa sinuman. Ang una ay si Terahara. Naisip ni Terahara sa kanyang isipan ang isang senaryo kung saan aasarin niya si Hinamaru ng kaunti at pagkatapos ay hahayaan siyang manalo. Ngunit inutusan siya ni Master Shibakiyama na makipaglaban ng seryoso. Nagsimula ang laban. Sumugod si Hinamaru, nabangga si Terahara Senpai, at itinulak siya. Sa oras na makapag-react siya, nasa labas na ng ring ang paa niya. Nagbiro si Hinamaru na talagang gusto niya ang mga souvenir dito, ngunit nagustuhan din ito ng kanyang mga kaibigan, kaya umaasa siyang papayagan siya ng guro na ganap na maranasan ang lahat ng pagsasanay sa Shibakiyama. Samantala, ang grupo ni Kirihito ay huminto sa pagsasanay at nagpapahinga. Nagtaka silang lahat kung bakit pinili ni Kirihito ang Shibakiyama Dojo. Sa mga profesional na grupo, ang Shibakiyama ay itinuturing na pinakamahigpit na dojo sa pagsasanay, na sikat sa isang master na may nakakatakot, paputok na pag-atake na binansagang firecracker. Siya ay isang taong minsang naging dahilan ng matinding pakikibaka ni Yokozuna Yamadokuni sa kanyang kalakasan, na may estilo ng pakikipaglaban na katulad ng maliit, ngunit palaging mas gusto ni Hinamaru ang direktang pag-atake. Ang dahilan kung bakit pinili ni Kirihito si Shibakiyama ay dahil gusto niyang makita kung ano ang mararamdaman ng master na iyon kapag nakita niya ang estilo ng pakikipaglaban ni Hinamaru. Sa kabilang panig, tinatalo ni Hinamaru ang kalaban. Sa ngayon, napagtanto ni Master Shibakiyama na masyado niyang minamaliit si Hinamaru. Sa kabila ng mga kabiguan, hindi siya sumuko at ang kanyang hilig ay kumalat pa sa iba pang mga wrestler.
Natuklasan ni Saki na si Norihiro Senpai ay lihim na nanonood ng tren ng Hinamaru at tinawag siya ni Master Shibakiyama upang lumabas. Hanggang ngayon, nakikipaglaban lamang si Hinamaru sa mga second at third-rate wrestlers. Sa mundo ng sumo, 70 tao lamang sa ranggo ng juryo o mas mataas ang pinapayagang itali ang kanilang buhok sa estilong ocho at tawagin ang kanilang sarili na seketori. Si Seketori lamang ang pinahihintulutang magsuot ng puting mawashi belt habang nagsasanay at isa si Norihiro sa kanila. Ngunit nangaha si Hinamaru na hamunin si Norihiro. Sinubukan siyang pigilan ng ibang mga wrestler. Ngunit ang nakakagulat, sinabi ni Norihiro na gusto rin niyang labanan si Hinamaru. Nagsimula ang laban. Nagmamadaling umatake si Hinamaru, ngunit hindi man lang nag-abalang gumalaw si Norihiro. Sa isang galaw lang, madali niyang naipit si Hinamaru sa lupa, sa wakas ay nakasalubong niya ang isang tunay na malakas na kalaban. Si Hinamaru ay nasasabik na humiling ng sunod-sunod na hamon, ngunit ang pagkakaiba sa pangangatawan at kakayahan ay masyadong malaki kaya hindi niya kayang talunin si Norihiro. Aalis na sana si Norihiro, iniisip na ang karagdagang pakikipaglaban ay mag-aksaya lamang ng oras, ngunit gusto siya ni Hinamaru na hamunin muli dahil isang araw lang siya rito. Naramdaman ni Norihiro na matigas ang ulo ni Hinamaru. Nabigo man siya, walang dapat ikahiya kung ang isang tulad niya ay magiging matagumpay sa kapaligiran ng sumo ng high school. Ngunit nadama ni Hinamaru na ang pagiging lubos na matagumpay ay hindi sapat. Siya ay magiging isang Yokozuna tulad ni Norihiro. Itinuring ni Norihiro na isang biro ang pangarap ni Hinamaru na maging isang Yokozuna dahil naintindihan niya kung gaano kahaba at mahirap ang landas na yon. Sumang-ayon si Norihiro sa isa pang laban, ngunit ang kanyang mga mata ay naging malamig at matalas. Napagtanto din ni Hinamaru na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang diskarte sa labanan. Dahil wala siyang kakayahan na makakapagpabagsak kay Norihiro, inayos niya ang kanyang posisyon sa paghahanda sa pinakamababang posisyon. Nagsimula ang laban. Inilunsad ni Norihiro ang isang direktang tama sa mukha ni Hinamaru, ngunit ginamit ni Hinamaru ang kanyang mga tuhod bilang isang buffer upang masipsip ang suntok, kaya maaari pa rin siyang kumapit. Naalala ni Hinamaru ang sinabi ni Norihiro kanina. Ang kanyang mukha at kalooban ay naging mas malakas, na may isang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan na lumulubog sa loob niya. Sumunod si Hinamaru na parang naglalagablab na apoy na demonyo, hinawakan ang mawashi belt ni Norihiro, at ibinagsak siya, dahilan para mapasinghap ang lahat sa paligid sa pagkamangha. Ngunit sa pag-aayos ng alikabok, ang nakahiga sa lupa ay si Hinamaru Norihiro ang unang nagtulak sa kanya pababa. Kahit na ang kanyang tuhod ay dumampi na rin sa lupa, dahil malapit na siya sa tagumpay, nakaramdam ng matinding galit si Hinamaru. Nangako si Norihiro na makikita siyang muli bukas upang makita ang higit pa sa kung ano ang maaari niyang gawin. Samantala, bumalik na sa paaralan ang grupo ni Kirihito. Sinabi sa kanila ni Chihiro na dumating ang isang lalaki na nagngangalang Araki mula sa Ishigami High. Tinawag ni Hinamaru si Kirihito upang ipaalam sa kanya na ngayon ay mananatili siya sa Shibakiyama Dojo upang magsanay para bukas. Para sa hapunan noong gabing iyon, iniinom si Hinamaru ng isang kaldero ng tunay na nilagang tiyangkanabe na nagpatubig sa kanyang bibig. Umupo si Hinamaru sa tabi ni Saki, kasama ang isang grupo ng sumo wrestler na nakatayo at naghihintay sa likuran nila. Alam din nilang si Hinamaru ay isang pambansang kayamanan na nakaharap kay Kyus, at pagkarinig ng katagang pambansang kayamanan, lahat sila ay nagulat. Kamakailan, naging mainit na paksa si Kyus na pinag-usapan ng mga tao kung gaano siya kabilis tumaas sa ranggo kung siya ay nakikipagkumpetensya ng propesyonal. Tanong ni Norihiro kay Hinamaru kung sino ang mas maganda sa pagitan nila ni Kyus. Hindi sinabi ni Hinamaru kung sino ang mas magaling ngunit sinabi niya na kapag nakikipaglaban siya kay Kyus, mas mahusay siya kaysa sa pakikipaglaban kay Norihiro na nagpapatawa sa lahat ng tao sa paligid. Sa mga sumunod na araw, si Hinamaru ay nabuhay, nagsanay, at nagsaya kasama ang lahat sa mga sandali ng Shibakiyama Dojo na nagpasaya sa kanya na sana ay magtagal sila magpakailanman. Isang gabi, nakarinig ng ingay si Saki at nagising. Paglabas, nakita niya si Hinamaru na nagsasanay mag-isa. Kaswal silang nag-chat. Pumupunta rito si Saki noong mga araw na walang pasok para panoorin ang kanyang kapatid na nagsasanay. Tanong ni Saki sa tanong ng kapatid niyang si Norihiro kanina. Hindi pinayagan ng kanyang tingin na makaiwas si Hinamaru, kaya tapat niyang inamin na siyempre mas magaling si Norihiro. Ngunit kung mag-away si Kyus at Norihiro, hindi tiyak kung sino ang mananalo. Sa sandaling ito, si Master Shibakiyama, na natutulog, ay lumabas na nagsasabing makikipag-match siya kay Hinamaru. Hindi lahat ng tao ay nakakita sa kanya na maghubad ng ganito, kaya dapat pahalagahan ito ni Hinamaru. Hindi maintindihan ni Hinamaru kung bakit nagsisikap ang Master para sa isang wrestler na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan para sa propesyonal na kompetisyon.
Noong nakaraan, ang Panginoon ay binatikos din dahil sa pagiging maliit at walang pag-asa. Ngunit nagsikap pa rin siyang maging isang Yokozuna. Kahit na naabot lang niya ang ranggo ng Sekowake, naipasa niya ang pangarap na iyon kay Noruhiro, ngunit nagkaroon siya ng isa pang pangarap na makita ang isang maliit na tao na naging isang Yokozuna. Kaya gusto niyang matupad ni Hinamaru ang panaginip na iyon. Sa madaling salita, gusto talaga ng master si Hinamaru. Ang pag-uusat sa labas ay nagpagising sa iba pang sumo wrestler. Dahil gising na sila, nagsimula na silang lahat sa pagsasanay. Hindi nagtagal, natapos ang mga araw ng pahinga. Kinailangang umalis sina Hinamaru at Saki. Nangako siya na kapag nanalo ng maraming laban ang kanilang paaralan, magkikita sila sa pambansang paligsahan. Desidido si Hinamaru na maging isang Yokozuna sa mataas na paaralan. Nag-wish si Saki ng swerte, pero mahirap daw dahil sasali rin ang kapatid niya. Na-curious si Hinamaru sa paaralan kung saan si Saki ang sumo club manager. Nang marinig ang pangalang Totori Hakuro, agad siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Si Saki pala ay nakababatang kapatid ni Tennoji Shido, ang pambansang sumo champion. Natagpuan ni Hinamaru si Osuki sa likod na sulok ng paaralan kung saan sila unang nagkita. Hindi tulad ng una nilang pagkikita, wala nang bakas na may kaugnayan sa sumo. Naalala ni Hinamaru kung paanong isang miyembro lang ang sumo club, ngunit ngayon ay mayroon na silang 6 na tao at nilalayo nilang maging pinakamalakas na wrestler sa Japan. Dahil ito ang kanilang huling taon, wala nang pagkakataon si Osuki na ayusin ang mga pagkakamali. Ngunit pagkatapos ng nakaraang sesyon ng pagsasanay, napagtanto niyang ayaw niyang tapusin ang paglalakbay dito at gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang pagsasanay ng sumo kasama ang lahat. Hinikayat ni Hinamaru si Osuki na sinasabi na kung hindi dahil sa kanyang pagpapanatili ng club sa kabila ng kinutya, wala sila kung nasaan sila ngayon. Kaya hindi nila hahayaang ang laban na ito ay ang huling madaig nila ang mga regional qualifier at usad sa national round. Kinabukasan, ganap na nagtipon sa paligsahan ang mga sumo club mula sa iba't ibang paaralan. Isang wrestler na nagngangalang Tsuyoshi ang kumakatawan sa mga sumo wrestler doon at tumayo para ideklara ang marangal na panunumpa ng mga sumo wrestler. Malakas na sumigaw ang isang senior na nakatayo sa stand para i-cheer si Hinamaru, ngunit natamaan ng master ang ulo dahil palihim silang pupunta rito, kahit na mukhang mas flamboyante pa ang master. Ang unang laban ni Hinamaru ay laban sa isang heavyweight na kalaban na nagngangalang ito mula sa Kashiwa School. Nagsimulang magbulungan ang mga manonood dahil hindi pa nila narinig ang Odachi High School. Kung titingnan ang pisikal na pagkakaiba, masasabi nila kung sino ang mananalo ng hindi nanonood. Nagsimula ang laban. Hindi natakot si Hinamaru at dire-diretsong sumulpot para harapin ang kalaban. Gamit ang kanyang teknike, ginamit niya ang Demon Wheel Move para madaling talunin ang mas mabigat niyang kalaban. Nakilala siya ng lahat sa paligid na nakasaksi sa paghagis na yon bilang ang dating kalaban ni Q, ang pambansang kayamanan na si Onimaru Kunichuna. Si Sada, nang makita ang eksenang ito, ay nagpakita ng interes bago umalis upang sagutin ang isang panayam sa magasin. Sumunod naman ang laban ni Chihiro. Hindi nagtagal at natalo ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng panlabas na paghagis ng hita, isang kasanayang ginagamit sa pakikipagbuno. Tapos si Yuma naman. Sunod-sunod na mabilis na tulak ang pinakawalan niya na direktang nagtulak sa kanyang kalaban palabas ng ring. Ang nakapaligid na madla ngayon ay bumaling upang magsaya para sa Odachi High School, na nanalo ng 3 magkakasunod na laban at umabante sa ikalawang round. Gayunpaman, pagdating sa tourney, siya ay masyadong mahina upang gawin ang anumang bagay. Kaya lang si Kei ang nabigo habang si Osuki Senpai ay gumawa ng hakbang para itulak ang kanyang kalaban palabas ng ring ng may manipis na masa. Kahit na nag-iwan ng mga bakas ng paa ay mukhang napansin sila ni Ishigami High School kaya kailangan nilang mag-focus sa laban bago pumasok sa semifinals. Si Kirihito at Hinamaru ay lumabas para tingnan ang sitwasyon at nakasalubong si Sada na sana si Hinamaru ay makaabante sa finals ng walang palitan ng salita dahil ito ay maaring makapasok sa finals ng walang Oponmaru. Sa pagsasabing matatalo niya si Sada. Matapos ang susunod na tagumpay ni Hinamaru, ang Odachi High School ay direktang umabante sa finals. Ngunit hindi maaaring maging masaya si Kei dahil naging pabigat siya sa koponan. Dahil napakalakas ng Ishigami High School ngayong season, kinailangan ni Kirihito na magsagawa ng tactical meeting. Pinlano niyang hayaang lumaban si Kei laban kay Sada, pumayag sa laban na yon at tumuon sa mga natitira. Susubukan nilang manalo sa mga laban na kaya nila, masigurado ang kabuang tagumpay, at magkasamang maging pinakamalakas na koponan sa Japan. Sa panghuling ito, ang unang taong aakyat sa fighting platform ay si Kei, at ito ay halos in-game dahil ang kanyang kalaban ay isang matangkad na lalaki na ilang beses sa kanyang laki.
Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid, ngunit pinanatili ni Kay ang kanyang kumpiyansa, suportado ng paghihikayat ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Naalala ni Kay ang nakaraang training session. Wala siyang magawa, ngunit pinalakas pa rin siya ni Kirihito, at tinanggap pa rin siya ng iba pang miyembro. Kaya naman, gusto ni Gina lumakas para manalo ay gagawin niya ang lahat basta't nakatulong ito sa koponan. Nagsimula ang laban. Ang matangkad at matipunong kalaban ay umabante. Pero wala na si Lee. Gamit ang kanyang maliit na frame, mabilis siyang nadulas sa likod ng kalaban at sinubukang agawin ang kanyang mawashi belt. Gayunpaman, masyadong mabilis ang reaksyon ng kalaban. Mabilis siyang tumalikod at naglunsad ng isang hakbang na nagpalipad kay Lee palabas ng ring. Sa katunayan, ang kasanayan lamang ay hindi makakasiguro ng tagumpay dahil ang sumo ay isang martial art kung saan ang pangangatawan ay napakahalaga. Inaliw ni Kapitan Osuki si Kay, sinabing napakahusay niya at hindi dapat malungkot. Ang susunod na laban ay sa pagitan ng Chihiro at Araki. Bagamat ito na ang final, abala pa rin sila sa pangungutya sa isa't isa. Kumpiyansa na idineklara ni Araki na ito ang pangalawang pagkatalo ng Odachi High School. Gusto ni Araki ng isang laban kung saan pareho silang walang mental pressure para malaman nila kung sino ang mas malakas. Ang sumo sport ay tinatawag na team competition, ngunit ito ay aktwal na 5 individual na laban, kaya hindi na kailangang mag-alala ng labis tungkol sa laban na ito. Nagsimula ang laban at hindi gumagalaw ang dalawang wrestler. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao. Dumating ang mga tao dito para manood ng sumo. Ngunit ang dalawang lalaking ito ay mga wrestler mula sa dalawang magkaibang martial arts. Si Chihiro ang gumawa ng unang hakbang, hinawakan ang magkabilang binti ng kanyang kalaban. Ngunit ito ay inaasahan na ni Araki. Binaliwala ni Araki ang lahat ng naunang salita ng kanyang mga kasamahan sa koponan, ang mga tagay ng mga tao, ang titulo ng kampyonato, ang mga inaasahan ng mga senpai, at ang mga araw ng matinding pagsasanay. Ang pinakamahalaga ngayon ay talunin ang kalaban sa harap niya. Pumala si Araki gamit ang inner thigh throw, sinusubukang ihagis si Chihiro sa gilid. Naka-counter-attack din si Chihiro sa pamamagitan ng hip throw, sa pag-aakalang siya ang mananalo, ngunit nagawa ni Araki na ipahinga ang kanyang bigat sa tuhod ni Chihiro, sumilip sa himpapawid at lumapag, na nagpasindak sa nakapaligid na audience. Nawala ng balanse si Araki. Nagmamadaling umatake si Chihiro, ngunit sinalubong siya ng diskarte ng pagsasakripisyo ni Judo gamit ang buong bigat ng katawan para hilahin pababa ang kalaban. Walang wrestling moves ang makatutulong kay Chihiro na makatakas sa diskarteng ito ng pagsasakripisyo. Nang malapit ng sumuko si Chihiro, ang boses ni Hinamaru ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Napagtanto ni Chihiro na perpekto ito. Ginawa niya ang Demon Wheel Technique para ibagsak si Araki sa lupa, pagkatapos ay umubo ng malakas, na ipinahayag ang kanyang sarili na pinakamalakas. Matapos talunin ni Chihiro si Araki, nagsimulang maghiyawan ang mga tao. Ito ay hindi isang labanan sa pagitan ng judo at wrestling, dahil kung ito ay judo, si Araki ay nanalo. At kung wrestling ito, siguradong mananalo si Chihiro, ito ay sumo. Matapos matalo ni Chihiro, hindi makapaniwala si Araki at nanatiling nakahandusay sa lupa. Salamat sa tagumpay sa ikalawang laban, na itabla ng Odachi High School ang score sa Ishigami High School. Sumunod naman ay si Yuma naman ang lumaban. Binanggit ni Chihiro na may karapatan na silang matalo ng isa pang laban na nagpakulo ng dugo ni Yuma. Pagkatapos ng pagganap ni Chihiro, ang isip ni Yuma ay nakatuon lamang sa tagumpay. Sa ring, si Araki ay nakatayo pa rin doon na nakatulala, tumatangging umalis sa fighting platform. Ang kapitan ng pangkat ni Ishigami ay kailangang umakyat at pasiglahin siya bago siya umalis. Ang kalaban ni Yuma sa laban na ito ay ang team captain ni Ishigami. Napagmasdan na nila ang marka sa kanyang noo at nahulaan na maaaring siya ang tipong mauna ang ulo. Kaya kung masyadong malapit si Yuma, talagang matatalo siya. Nagsimula ang laban. Napakalakas ng kalaban at agad na tumama sa mukha ni Yuma na sinundan ng sunod-sunod na strike. Pinatamaan niya ng sama ng loob dahil si Yuma ang pinuno ng gang ng Odachi School. Ang paaralan ng Ishigami ay palaging may mga manggugulo na nag-udyok sa sumo club. Pinagbawalan pa nga sila sa mga kompetisyon dahil sa kalokohan ng mga gang na iyon. Kaya naman, ang pagtayo roon ni Yuma ay parang punching bag para ilabas niya ang kanyang pagkadismaya. Ang patuloy na pag-atake ay nagpilit kay Yuma na patuloy na umatras ng walang magawa at hindi nagtagal ay napaatras siya sa isang sulok. Nang malapit na siyang matalo, naalala ni Yuma kung paano siya minsang naging miyembro ng Karate Club ngunit na-expel dahil sa kanyang delinkwenteng pag-ugali. Kahit gaano pa siya magmakaawa, mahigpit na tumanggi ang master doon na magsanay si Yuma dahil sa mga mansa na dulot niya.
Sa pagbuhos ng ulan na yon, lumuhod si Yuma at nakiusap na magsanay dahil gusto niyang manalo para sa kanyang mga kasamahan. Ang pagkakita ng isang delinkwenteng nagpapababa ng kanyang kaakuhan para sa kanyang mga kasamahan sa koponan ay nagpakilos sa master na pumayag na manatili si Yuma at magsanay. Bumalik sa laban, naglapat si Yuma ng isang defensive move mula sa karet na sinamahan ng pag-ikot na naging sanhi ng pagkawala ng balanse ng kapitan ni Ishigami. Nang samantalahin ang sandaling ito, patuloy na sumugod si Yuma, diretsong humampa sa kanyang ulo. Ngunit ang kalaban ay walang pushover na nabundol niya kay Yuma. Halos pinalipad siya palabas ng ring. Naalala ni Yuma ang pagsasanay ng kanyang master, nagsagawa ng leg sweep at naghatid ng direktang sipa sa binti ni Ishigami Captain, ngunit hindi naapektuhan ang kanyang binti. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing pag-atake. Sinundan ni Yuma ang kanyang ultimate city breaking fist, dahilan para masuray-suray siya at muntik nang mahulog. Sumugod si Yuma para tapusin siya, ngunit ang kapitan ni Ishigami ay nag-execute ng arm lock at pagkatapos ay tinapos siya gamit ang back throw technique, itinapon siya sa isang kamay lamang. Ngayon ang score ay 2-1 pabor sa Ishigami High School. Isa pang talo, at ang Odachi High School ay opisyal na matatanggal sa tournament. Ang susunod na taong tumuntong sa fighting platform ay si Osuki. Kung may pagkakataon pa ang Odachi High School na umabante, ay nakasalalay sa kapitan ng koponan na ito. Ang kalaban ni Osuki sa pagkakataong ito ay isang lalaking may salamin. Kailangan niyang manalo sa lahat ng paraan, kung hindi, sisisihin ni Kei at Yuma ang kanilang mga sarili. Sa ilalim ng psikolohikal na presyon, lumapit si Hinamaru, tinapik ang kanyang likod, at pinalakas ang loob niya, bagaman sa isang matigas na paraan ng pag-ibig. Bagamat si Osuki ay maaaring hindi kasing maaasahan ng kapitan ni Ishigami, siya ay isang taong handang tumanggap ng mga dating kaaway, mga taong hindi pa naglaro ng sports, at mga bagong dating na sumo sa kanyang koponan. Kaya naman, kinilala siya ng lahat bilang kanilang kapitan. Naniniwala silang lahat na siya ang mananalo. Matapos ang ilang mga salita ng paghihikayat mula kay Hinamaru, nabawi ni Osuki ang kanyang espiritu at humakbang papunta sa fighting platform. Sa panig ni Ishigami, kumpiyansa na ipinagmalaki ng 4 na mata na kalaban kay Sada na dito na niya tatapusin ang laban. Dahil ang match point ay pag-aari ng Ishigami High School, nagsimulang sumigaw ang karamihan. Gayunpaman, sumenyas pa lang ang referee na makapasok sa ready position nang sumugod ang kalaban na may 4 na mata at pinalo si Osuki sa lupa. Bagamat ang sitwasyong ito ay isang napakarumi at ang laban ay sisimulan muli, nailagay na nito ang mga miyembro ng Odachi High School sa ilalim ng matinding psikolohikal na presyon. Sinadya ito ng kalaban para ma-distract si Osuki, kaya isipin niyang natalo na siya. Nagsimulang sumigaw ang mga tao at minumura ang 4 na mata na kalaban dahil sa paglalaro ng madumi, ngunit wala siyang pakialam. Gayunpaman, tila minamaliit ng kalaban na may 4 na mata si Kapitan Osuki. Pagkatapos ng dirty play na yon, hindi lang siya na-intimidate, mas naging focused siya. Sa sandaling magsimula ang laban, direktang tumama siya sa mukha ng kanyang kalaban. Tuloy-tuloy na nagpupumiglas ang dalawang wrestler. Nakuha ni Osuki ang mawashi belt ng kalaban, ngunit naitulak ito palayo. Ang nakabespectacle na kalaban, si Sonata, ay itinuturing na isang kilalang boss ng paaralan, na minsan ay nag-isang binugbog ang dose-dosenang mga delinkwente upang protektahan ang sumo club. Nang magbanta silang susunugin ang practice room, binugbog niya sila nang hindi nawawala kahit isang suntok. Matindi ang labanan ng dalawa, patuloy na naglulunsad ng mga mapanganib na pag-atake. Inakala ng mga tao na si Sonata ang nanginibabaw kay Osuki, ngunit siya lang ang nakakaalam kung gaano talaga kalakas si Osuki. Minsan pala, habang namimili, hindi sinasadyang nakita ni Sonata si Osuki na nagsasanay ng sumo sa bakuran ng paaralan. Alam ang sitwasyon ni Osuki, na hinaharas din ng mga delinkwente, nakaramdam si Sonata ng paghamak dahil hindi katulad ni Osuki, siya mismo ang nakipag-ugnayan sa mga delinkwente. Ngunit araw-araw, masigasig na nag-ensayo si Osuki sa loob ng 2 taon na talagang hinahangaan ni Sonata ang kanyang pagpupursige. Dahil magkapantay ang lakas ni Osuki at Sonata, ito ay magiging labanan ng determinasyon at pagtitiis. Ang unang serye ng mga pag-atake ay nagpaiwan kay Sonata na hingal na hingal. Sinamantala ni Kapitan Osuki ang pagkakataong ito para mabilis na itulak pabalik ang kanyang kalaban. Nagyakapan ng dalawa at nagmamadaling lumabas ng fighting platform, at ayon sa desisyon ng referee, si Osuki ang nanalo. Malapit nang sumabog ang buong stadium. Nagmamadaling lumapit ang mga kasamahan ni Osuki at niyakap siya, napaiyak siya, ngunit masyado pang maaga para umiyak hindi pa tapos ang laban. Salamat sa kamakailang tagumpay ni Osuki, muling naitabla ang iskor.
Ang laban ay magpapatuloy sa mapagpasyang labanan sa pagitan ng Hinamaru at Sada, mga wrestler na kilala bilang pambansang kayamanan. Dahil ang laban na ito ay sa pagitan ng dalawang pambansang kayamanan, nagset na si Saki ng kamera at inutusan ang kanyang dalawang kaibigan na mag-obserba ng mabuti. Maging si Sean ay dumating upang panoorin ang kanyang dating kaibigan na nakikipagkumpetensya. Matutukoy ng laban na ito kung aling koponan ang uusad sa pambansang paligsahan. Ngunit hindi nakaramdam ng pressure si Sada at buong kumpiyansa na nagpahayag na siya ang mananalo. May kakayahan si Sada na maging mahusay sa lahat ng sports na kanyang sinalihan at patuloy na nanalo ng mga parangal. Minsan, habang nanonood ng sumo, sinabi ni Sada sa kanyang dalawang kaibigang babae na hindi pa siya nakakapaglaro ng sumo. Pinigilan siya ng dalawang babae dahil akala nila ay hindi cool ang pagsusuot ng mawashi belt. Ngunit nang masaksihan ang pulang buhok na batang lalaki sa fighting platform, napangiti si Sada kung mayroong isang mukhang cool na nakasuot ng mawashi belt. Ang taong iyon ang magiging pinakaastig kailanman. Kaya naging sumo wrestler si Sada para makalaban ng buong lakas sa kalaban na katulad ng pulang buhok na iyon. Ngunit nang magtagumpay siya sa sumo at pinarangalan bilang isang middle school na yakuza una, nawala ang kanyang kalaban. Ang sinturon ni Sada ay malinis na puti dahil walang sinuman sa tournament na ito ang nakahawak nito na maaaring talunin ni Hinamaru ang gayong kalaban. Hindi pa nagsisimula ang laban at ramdam na ni Kirihito ang malakas na aura na nagmumula sa dalawang pambansang kayamanan. Sa hudyat ng referee, agad na bumangga ang dalawa. Hinamaru, sa kanyang direktang estilo ng pakikipaglaban, ay naglunsad ng tuloy-tuloy na pag-atake laban kay Sada. Si Sada, sa kanyang bilis, ay nag-execute ng arm lock, ngunit nagawa ni Hinamaru na takasan silang lahat. Upang kontrahin ang mga pagkakandado ng braso na ito, pinabilis ni Hinamaru ang kanyang mga welga. Napagtanto ni Sada na ilan lamang sa mga atake ni Hinamaru ang tunay na makapangyarihan. Matapos makilala ang mga ito, naglunsad siya ng isang pag-atake upang buluhin ang nakakasakit na tindig ni Hinamaru. Ngunit habang mas lumalaban siya, mas pinabilis ni Hinamaru ang kanyang bilis na naging imposible para sa kanyang kalaban na makilala kung aling mga pag-atake ang malakas. Bagamat nangingibabaw, napangiti si Sada dahil lagi niyang inaabangan ang gayong labanan. Iba si Hinamaru. Napangiti na lang siya matapos talunin ang kalaban. Sa tuwing sinubukan ni Hinamaru na makalapit para gumamit ng throw, itinutulak siya ni Sada palayo upang mapanatili ang isang ligtas na distansya. Hinawakan ni Sada ang mawashi belt ni Hinamaru at ipapatupad na sana ang kanyang half moon teknike, ngunit sinamantala ni Hinamaru ang pagkakataong ito para kontrahin ang kanyang demon wheel teknike. Ipinagpatuloy ni Hinamaru ang kanyang demon storm teknike para ihulog si Sada, ngunit ang kanyang mga binti ay napakatatag, kaya sinundan niya ang kanyang daang demon's throw teknike. Nang malapit na siyang ibagsak, tila nagising si Sada na hinampas ang kamay ni Hinamaru ng diretsyo upang basagin ang daang pamamaraan ng paghagis ng demonyo. Pagkatapos gamit ang kanyang quarter moon teknike, hinawakan ang lalamunan ni Hinamaru. Ngunit nagawa pa ring pigilan ni Hinamaru. Mahigpit na hinawakan ni Hinamaru ang mawashi belt ni Sada upang ihagis sa kanya, ngunit ang pag-ataking ito ay naharang. Pagkatapos, pinakawalan ni Sada ang kanyang counter full fist, second moon teknike, sa pag-akalang matatalo niya si Hinamaru. Ngunit ang umaalalay na binti ni Hinamaru ay nanatiling matatag sa lupa. Bagamat nakatakas siya sa pagkakalok ng braso ni Sada, nasugatan ngayon ang kamay ni Hinamaru. Sa kabila ng pananakit ng kanyang kanang braso, sumugod pa rin si Hinamaru, pinalo si Sada, pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataong maglunsad ng isang teknik na umaatake ng 3 puntos ng sabay-sabay. Sa lahat ng kanyang lakas, kalooban, at paniniwala ng kanyang mga kasamahan sa koponan, matagumpay na naisakatuparan ni Hinamaru ang kanyang 100,000 demon's throw teknike na inihagis si Sada sa pagkamangha ng lahat sa paligid. Ang Odachi High School ay opisyal na nakakuha ng tiket sa pambansang paligsahan pagkatapos ng tagumpay ni Hinamaru. Malapit nang sumabog ang buong stadium. Maging si Ryan, na dating kinasusuklaman ang sport na ito, ay nagbago ng kanyang pananaw. Pagkatapos ng laban, sinuri ni Kirihito ang pinsala sa kamay ni Hinamaru sa kabutihang palad. Ito ay isang maliit na pinsala lamang, hindi isang dislokasyon. Sinabihan ni Hinamaru si Kirihito na huminahon, walang dapat ikatakot. Tinukso ni Chihiro na siya ay isang coach, ngunit walang gamit sa pinakamahalagang laban, ngunit nagdiwang ng pinakamalakas, na ikinapula ng mukha ni Kirihito habang sinasabing ito ay parang isang ina na pinapanood ang kanyang anak na gumaganap sa isang dula, na ikinalito ng lahat kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinupad ni Hinamaru ang kanyang pangako kay Kapitan Osuki na hindi ito ang huling laban niya. Si Chihiro, na nagmamasid, ay napagtanto na sa huling paghagis ni Hinamaru, nalaman niyang hindi sapat ang kanyang braso, kaya't isinara niya ito at ginamit ang kanyang buong katawan.
Ito ay ganap na instinct ni Hinamaru at hindi alam kung gaano siya kalakas. Bagamat nanalo sila, nalungkot si Kei dahil wala siyang naiambag sa tagumpay na ito. Lumapit si Yuma upang palakasin ang loob niya at sinabing maaari silang maging isang pabigat ngayon, ngunit kailangan nilang ipakita sa kanilang mga kasamahan sa koponan kung ano ang maaari nilang gawin sa pambansang paligsahan. Kung tutuusin sa isang laban, dapat may mananalo at matatalo. Ang mga nagwagi ay pinasaya at binabati ng lahat, habang ang mga natalo ay dapat tanggapin ang pagkatalo at umalis ng may panghihinayang. Sa panig ng Ishigami High School, matapos masugatan ang braso ni Hinamaru, na-dislocate din ang kanang balikat ni Sada at nagkaroon ng bone fracture. Labis na pagkadismaya si Sada sa kanyang sarili. Sa kabila ng papuri bilang pambansang kayamanan at trump card ng koponan, natalo siya na ikinadismaya ng lahat. Nang makitang ganito si Sada, dumating ang team captain ni Ishigami para hikayatin siya. Ipinahayag niya ang kanyang hiling na manatili si Sada sa sumo club at tulungan itong maging mas malakas ang Ishigami High School sumo club na ipagkakatiwala na sa kanya. Si Araki ay umiiyak pa rin ng husto pagkatapos ng pagkatalo sa Odachi High School, sinisisi ang kanyang sarili sa pagkatalo ng koponan. Ang ibang mga miyembro ay tila napagod dito at sumama sa kanya na nagpaiyak kay Araki ng mas malakas. Salamat sa matunog na tagumpay laban kay Sada, alam na ng lahat ang tunay na lakas ni Hinamaru. Akala pa naman ng dalawang lalaking kasama ni Saki ay wala lang siya kumpara kay Tennoji. Pinagtatalunan kung sino ang magbibigay ng video na ni-record sa kanya ni Saki. Sa puntong ito, dumating din si Master Shibakiyama, sinabihan ang lahat na magsalita ng mahina upang maiwasang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit nakilala na siya ng lahat. Sa panig ni Sean, pagkatapos manood ng laban, kailangan nilang aminin na si Hinamaru ay naging mas malakas kaysa noong nakalaban niya si Kyus, ngunit mula noong laban kay Hinamaru, nagpulong si Kyus sa silid ng pagsasanay. Sa pagtatapos ng paligsahan ng koponan sa pagitan ng mga mataas na paaralan, susunod na lilipat ang mga sumo wrestler sa individual na paligsahan. Si Sada, pagkatapos ng kanyang kamakailang pinsala, ay hindi makakasali, kaya halos tiyak na mananalo si Hinamaru. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Hinamaru. Ang kanyang kalaban ay si Chihiro pa rin na naglalayong talunin si Hinamaru at maging pinakamalakas na wrestler. Ang pinto sa tagumpay ay bukas para sa lahat, at si Hinamaru ang siyang magpapapatay sa lahat ng pagsisikap at pag-asa na maging pinakamalakas na wrestler. Paglabas pa lang ni Rihanna sa tent, nakita niya si Saki na paparating para itanong kung siya ang manager ng sumo club ng Odachi High School. Natawa na lang si Rihanna, hindi ito baseball o soccer kung saan magkakaroon sila ng mga babaeng manager. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Saki. Napagtanto na hindi siya normal. Sa puntong ito, magsisimula na ang individual na paligsahan. Si Osuki ang unang makakalaban. Ang nangungunang tatlong mula sa individual na paligsahan ay usad sa pambansang round. Gusto ni Osuki na madaling manalo si Hinamaru, kaya hindi niya intensyon na manalo para maiwasan ang pagharap sa kanya. Nawala sa isip, late na nagsimula si Osuki, pero buti na lang at hindi masyadong malakas ang kalaban niya, kaya madali pa rin siyang nanalo. Si Master Shibakiyama, na nagmamasid mula sa labas, ay napagtanto na sinadya ni Osuki na sumuko sa individual na paligsahan, ngunit kung siya ay tumakas mula sa kanyang mga kasamahan sa koponan, hindi siya karapat-dapat na pumunta sa pambansang round. Ang susunod na taong tumuntong sa fighting platform ay si Hinamaru. Masakit man ang kanang braso, sa kakayahan ng isang pambansang kayamanan, isang galaw lang ang kailangan niya para talunin ang mga kalaban na ito. Tungkol sa mga alituntunin ng individual na kompetisyon, kahit sino dito ay maaaring magkaharap, kaya ang pagiging magkakasama ay hindi nangangahulugan na hindi nila maaaring labanan ang isa't isa. Sa sandaling nasa fighting platform, lahat ay kalaban, at kailangan mong lumaban ng buong lakas para manalo. Nang turn na ni Chihiro, kahit na isang beses lang niyang nakitang nakikipagkumpetensya si Sada, matagumpay niyang nagaya ang quarter moon technique na pinahanga maging ang orihinal na gumagamit nito. Hindi lamang siya nakakakopya ng mga kasanayan ng napakabilis, ngunit ang kakayahan ni Chihiro sa pakikipaglaban ay napakataas din. Matapos talunin ang kanyang kalaban, pinasalamatan ni Chihiro si Hinamaru sa pagtuturo sa kanya ng sumo upang maging mas malakas. Susunod, tatalunin niya si Hinamaru at gagawa ng isa pang hakbang sa landas tungo sa pagiging pinakamalakas na wrestler. Nang maglaon, madaling natalo ni Yuma ang kanyang kalaban sa isang hakbang mula sa karate. Pagkatapos umabante sa inner round, nakasalubong ni Hinamaru si Chihiro. Parehong seryoso sa pagkatalo sa isa para maging pinakamalakas na wrestler. Nagsimula ang laban. Sumugod si Hinamaru. Ngunit mabilis na umiwas si Chihiro at ginamit ang inner thigh counter move na kinopya niya mula sa laban nila ni Araki.
Ngunit hindi ito sapat para guluhin si Hinamaru. Patuloy na ginamit ni Chihiro ang mga kasanayan na kinopya niya mula sa iba pang mga kalaban. Para kay Chihiro, ang paligsahan na ito ay parang isang kapistahan na puno ng pinakamataas na kakayahan. Sa kanyang kakayahang kopyahin ang mga kasanayan at patuloy na baguhin ang mga estilo ng pakikipaglaban, si Chihiro ngayon ay ganap na naiba sa taong nagsanay sa kanila. Ngunit hindi pa rin sapat na hindi niya kayang talunin si Hinamaru gamit ang mga bagay na yon. Ang mga nakopyang kasanayan ay tiyak na hindi maaaring kasing lakas ng mga orihinal. Ang katibayan nito ay sa kabila ng paglulunsad ng isang grupo ng mga kasanayan, ang ibabang bahagi ng katawan ni Hinamaru ay halos hindi gumagalaw. Ginamit ni Chihiro ang leg sweep technique ni Yuma para makaabala kay Hinamaru pagkatapos ay sinubukang gumamit ng headbutt. Ngunit siya ay sinalungat ni Hinamaru ng isang headbutt na napakalakas na naging dahilan ng pag-umbok ng kanyang noo. Lumalabas na hindi lang siya ang lumakas sa paligsahan. Hindi na nagbibiro si Hinamaru. Hinawakan niya ang mawashi belt ni Chihiro at pagkatapos ay nagsagawa ng hand throw at inner thigh flip na lumikha ng Demon Storm Flying Hand Technique. Itinapon si Chihiro at inaangkin ang tagumpay. Matapos talunin ng bida, hindi na dismaya si Chihiro bagkus ay nasasabik dahil napakahaba pa ng landas para maging pinakamalakas na wrestler. Pagkatapos panoorin ang kamakailang laban, nag-goosebump si Osuki. Gusto rin niyang labanan si Hinamaru at manalo. Sumunod naman ay si Ina ang pumasok sa kompetisyon. Dahil sa sobrang liit niya, wala pa rin siyang panalo kahit isang laban. Sinabi sa kanya ni Coach Kirihito na maaari niyang ilagay ang kanyang tiwala sa kanya. Talagang tutulungan niya si Kei na manalo sa national round. Si Kapitan Osuki ay nagbago ng kanyang pag-isip sa puntong ito, hindi na nag-aalangan ngunit patuloy na tinatalo ang mga kalaban dahil gusto niyang labanan si Hinamaru. Sa wakas, dumating ang laban na yon ay makakaharap ni Hinamaru si Kapitan Osuki sa laban na ito. Si Kirihito, bilang isang coach, ay nais na lahat ng naririto ay lumaban ng buong lakas at ayaw niyang may matatalo. Gayunpaman, itinatago lamang ni Hinamaru ang kanyang pinsala sa braso mula sa lahat. Sa totoo lang, nadudurog siya sa sakit. Ayaw niyang sabihin sa lahat dahil natatakot siyang madaliin siya ng mga ito sa pakikipaglaban ng buong lakas ay ang paraan upang ipakita ang paggalang sa mga kasamahan sa koponan. Salamat kay Hinamaru, ang pagmamahal ni Ozuki sa sumo ay lumalago. Tinulungan niya siyang maranasan ang kagalakan na makasama ang mga kasamahan sa koponan at ang kagalakan ng tagumpay. Ngunit iyon ay mga emosyon sa labas ng fighting platform. Ngayon, buong lakas na lalaban si Osuke dahil ito ang una at huling beses na makakaharap niya si Hinamaru. Nagsimula na ang laban, sumugod si Hinamaru, pinalo sa ulo ang dibdib ni Osuke. Ngunit araw-araw siyang nagsanay upang mapaglabanan ang hakbang na ito. Pagkatapos ay hinawakan ni Osuki ang kalamnan sa likod ng braso ni Hinamaru, ngunit tumugon siya sa isang katulad na galaw. Napagtanto ni Osuki na ang pagkakahawak ni Hinamaru ay hindi kasing lakas ng dati. Malamang dahil malubhang nasugatan ang kamay niya. Tulad ng sinadya ni Kapitan Osuki na hayaang manalo si Hinamaru, pinigilan siya ng kanyang pakikipaglaban ng buong lakas ay kung paano magpakita ng paggalang bilang sumo wrestler sa isang kalaban. Kaya hindi na nagpapigil ang senior at todo-todo ang laban sa kanyang junior. Hindi rin papayag si Hinamaru. Nagpatuloy sa pagpupumiglas ang dalawa. Si Kapitan Osuki ngayon ay tila ibang tao na umaatake sa kanyang junior nang walang pagpipigil. Ang pagsasanay sa itaas na katawan at pagkondisyon ng ritmo ng puso mula sa coach ay lubhang kapaki-pakinabang para sa kanya. Na dati ay nakatuon lamang sa lakas ng ibabang bahagi ng katawan. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Hinamaru na manalo ang sinuman dahil lang sa nasugatan siya. Ginamit pa niya ang braso niyang nasugatan para hampasin ay titiisin niya ang sakit. Sa gitnang paaralan, nagsanay si Hinamaru ng mag-isa, walang natatanggap na tulong o payo. Inakala ni Hinamaru na walang makakaintindi sa kanya at tinanggap niya yon hanggang sa makita niya ang self-made sumuring. Pakiramdam niya ay may tunay siyang kapatid. Kahit na napakasakit ng siko ni Hinamaru, walang makakapigil sa kanya na ibigay ang lahat sa pakikipaglaban kay Kapitan Osuki. Inilabas ni Hinamaru ang kanyang Demon Will Technique. Ngunit masyadong malakas ang ibabang bahagi ng katawan ni Osuki, kaya napigilan niya ito. Parehong naramdaman na kaharap nila ang isang tunay na kalaban, kaya ibinigay nila ang kanilang lahat. Tumayo si Hinamaru at itinulak si Osuki palabas ng fighting platform. Balak niyang ilagay ang lahat ng lakas niya sa hakbang na ito. Pinipigilan ni Osuki ang kanyang hininga para itatag ang sarili laban dito. Lalong naging tense ang laban. Bagamat hindi pa malinaw kung sino ang mananalo o matatalo, ang mga manonood ay nagpalakpakan para sa dalawa. Ngunit sa huli, ang tibay at lakas ni Hinamaru ay mas mataas kaysa kay Captain Osuki.
Habang siya ay naubusan ng hininga, nagawa niyang itulak siya palabas ng fighting platform at manalo na halos sumabog ang stadium. Sa kabila ng pagkatalo, itinuring ni Osuki na ito ang pinakakasiyasyang laban na kanyang nakalaban. Nagkamayan ang dalawa at nangako para sa national round. Matapos humupa ang pananabik, naalala ni Osuki na magtanong tungkol sa kamay ni Hinamaru. Sa labas ng fighting ring, siya pa rin ang dedikadong team captain. Umakyat ang grupo para tanggapin ang kanilang mga parangal. Hiniling din ni Rihanna na kumuha ng commemorative photo para batiin ang lahat sa kanilang tagumpay. Kinabukasan, nang dumating si Hinomaru sa paaralan, nakita niya ang isang malaking banner na binabati ang sumo club sa pagkamit ng pwesto sa national round. Tila sinundan ng mga tao sa paaralan ang laban kahapon. Kaya ngayon nagche-cheer sila sa sumo club na parang mga idol nila. Sa panahon ng pagpupulong sa buong paaralan, tinawag ang mga miyembro ng sumo club para tanggapin ang kanilang parangal, at nagsimulang sumigaw ang mga tao sa ibaba ng mga pangalan ng lahat. Napanood din ng punong guro ang laban na ito at pinuri ito bilang napakakahanga-hanga. Sinamantala ni Coach Kirihito ang pagkakataong ito para hilingin sa principal na taasan ang budget ng club. Bagamat pinagpipiestahan sila, hindi maintindihan ng grupo kung bakit ang daming alam ng ibang estudyante sa laban kahapon. Walang gaanong mga taga-suporta para sa Odachi High School noong panahong iyon, kaya ito ay medyo nakakalito. Kaya lang, tumakbo si Lee at sinabing alam niya kung bakit nagkakaganito ang mga estudyante sa paaralan. Sa kanyang telepono ay isang video ng kanilang huling laban mula kahapon, may nag-record ng laban at nag-post nito sa social media, at ang video ay naging trending. Habang iniisip nila kung sino ang nag-post nito, biglang sumulpot ang isang babaeng estudyante na sinasabing siya ang nag-upload ng video. Ang babaeng itim ang buhok na ito ay pinangalan ng Chizuko. Siya ang babaeng iniligtas ni Hinamaru mula sa isang pervert sa tren kanina. Inamin ni Chizuko na labis siyang nasasabik nang maitatag ang sumo club at nais niyang ipalaganap ang damdaming ito sa ibang mga estudyante. Pumunta siya ngayon para humingi ng pahintulot na maging manager ng club. Ang biglaang pagsulpot ng isang babaeng manager ay labis na ikinatuwa ng mga lalaki. Nang kailanganin ni Kirihito ang isang taong tutulong, agad siyang pumayag. Nang makitang malapit na siyang ma-sideline, hindi makaupo ang student council president na si Rina at nagtanong kung bakit hindi muna nila siya kinonsulta kung gusto nila ng manager. Hindi nag-alinlangan si Kirihito at tinanggap ang dalawang babae. Mula ngayon, nasa ilalim ng kontrol ng sumo club ang student council. Pagkatapos ay pumunta ang grupo sa isang Iri restaurant upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay at ang pagdagdag ng dalawang bagong miyembro. Nakitang nakuha ng kanilang club ang magandang Chizuko. Patuloy na naglalandian si Kei at Chihiro, tinanong siya kung kaninong kapareha ang pinaka-interesante. Pero hindi nila alam na may crush si Chizuko sa bida namin. Isang eye contact lang ay namumula na ang mukha niya. Ryan. Sa takot na ang kanyang posisyon sa club ay mayayanig, proactive na tumayo upang igiit ang kanyang sarili, ngunit nabigla siya nang hindi maalala ni Hinamaru na siya ay kapatid ni Yuma. Siya nga pala. Kailangang gawin ng manager ng sumo club ang mga bagay na ginagawa ni na Kapitan Osuki at Kirihito, at kailangan ding maghanda ng mga sangkap sa pagluluto ng Chenkenebe stew. Hindi nila kayang lutuin ang ulam na ito dahil sa kakulangan ng budget. Nang marinig ito, sinabi ni Rihanna na kaya niya ang pera, kaya matagumpay na naakit ni Kirihito ang babaeng ito. Nagkataon, nasa 2,000 yen buffet sila sa loob ng 90 minuto, kaya kahit anong ginagawa nila, kumain muna sila. Mayroong higit sa 100 na pagkain, kabilang ang ngiri, sushi, at mga dessert. Maaari silang kumain hanggat gusto nila sa loob ng pinapayagang oras. Nagsimulang makipagkumpetensya ang mga lalaki upang makita kung sino ang makakain pa. Habang ang dalawang batang babae ay nakatutok ang kanilang mga mata sa dessert counter, si Yuma ay nag-ihaw ng karne ng napakahusay kaya't ang may-ari ng restaurant ay kailangang gumamit ng pinakamagagandang papuri na hindi maiisip ng sinuman na gamitin para sa isang taong nag-ihaw ng karne. Si Yui ay masigasig na nag-ihaw ng bawat piraso ng karne nang gumamit si Chihiro ng whirlwind technique para nakawin ang lahat ng karne mula sa grill at ilagay ito sa kanyang bibig, kaya napasigaw ang bata. Nang makitang karne lang ang kinakain ng lahat, nag-ihaw si Yuma ng isang plato ng gulay para sa kanila. Ngunit pinagalitan siya ni Chihiro, sinabi kung nasa buffet sila, dapat silang kumain ng karne upang makuha ang halaga ng kanilang pera. Gayunpaman, ayaw ng may-ari ng restaurant na kumain sila ng marami. Kaya maagap siyang naglabas ng kanin at ramen para ihandog sa lahat. Ang lahat ng ito ay mga pagkain mataas sa carbohydrates na magpapabusog sa kanila ng mabilis at hindi makakain ng higit pa sa kanyang karne. Ngunit nagkamali siya sa paghusga sa club na ito. Sila ay sumo wrestler na may matinding gana.
Sa puntong ito, naglabas din si Kirihito ng ilang mga plato na puno ng pagkain at sinabing ang bawat sumo wrestler ay kailangang kumain ng 20,000 calories upang magkaroon ng sapat na enerhiya para sanayin na hindi sila titigil hanggang sa umabot sila sa 100 kilo. Kaya't sina Kapitan Osuki at Kei, na nagsabing busog na sila, ay lumusob at kumain ng mataba. Si Kirihito ay patuloy na naglalabas ng mas maraming pagkain, habang si Chizuko ay nakaupo sa pagkuha ng pelikula, ngunit si Hinamaru lamang ang kinukunan ng video. Matapos mapagod sa pagkain ng karne, lumipat sila sa pagdecimating ng mga panghimagas, dahilan para hindi mapakali ang may-ari ng restaurant dahil tiyak na magreresulta ito sa pagkawala nito. Nang 5 minuto na lang ang natitira, ibinaba na nilang lahat ang kanilang mga chopstick at sumuko na. Ito ay pagpapahirap, hindi isang pagdiriwang. Sa rate na ito, kailangan nilang magbayad ng multa. Ngunit sinabi ni Hinamaru na kumakain pa rin siya at nagpatuloy sa pag-ihaw ng mas maraming karne. Nais ni Hinamaru na pilitin ang kanyang sarili na maging mas malaki tulad ng maalamat na Yokozuna Yamatokuni, at higit pa rito, ang pag-aaksaya ng pagkain ay isang kasalanan. Kaya kumain siya ng isa pang tumpok ng karne kasama ang ilang mangkok ng kanin. Ang lahat ay patuloy na nagyaya kay Hinamaru na ikinagulat ni Rina kung ano ang kanilang ginagawa. Lumingon siya upang makita si Chizuko na pinupuri si Hinamaru bilang cool na may namumula na mukha. Ang may-ari ng restaurant, sa kabila ng matinding pagkawala, ay kailangang panatilihing nakangiti ang mukha, pagkatapos ay agad na nag-post ng karatula sa labas na nagbabawal sa Odachi Sumo Club na kumain doon. Kinabukasan, binago ni Kirihito ang paraan ng pagsasanay upang ipares ang mga tugma. Kakalabanin ni Yuma si Kapitan Osuki, ngunit sa ilang kadahilanan, palagi siyang nadidistract sa panahon ng pagsasanay. Nang tanungin, wala siyang sinabi. Hindi pa rin pala mapapatawad ni Yuma ang mga kalokohang ginawa niya noon. Akala niya wala siyang karapatang magsanay ng sumo. Ngunit sinabi ni Kapitan Osuki na wala na siyang pakialam doon. Alam niya kung gaano talaga nag-reform si Yuma at kung gaano niya kamahal ang sumo. Kahit na dati ay galit sila sa isa't isa, ngayon ay magkakasama na sila, kaya walang dapat ipag-alala. Ang gusto ngayon ni Kapitan Osuki ay makitang nasisiyahan si Yuma sa sumo. Tila nagtagumpay ang layunin ni Kirihito sa pagtatambal ng dalawang ito. Napatawad na ni Osuki si Yuma, hindi niya lang namalayan. Ang lakas ni Osuki ay ang kanyang kabaitan, ngunit hindi ito sinamantala ni Yuma. Kaya bago pumunta sa national round, nais ni Hinamaru na ipaalam kay Yuma na palagi siyang welcome dito. Si Yuma, na parang inalis ang bigat sa kanyang puso, ay buong puso ng lumaban. Nang gabing iyon, nakaupo sina Hinamaru at Kirihito at pinag-aralan ang mga estilo ng pakikipaglaban ng iba pang mga kalaban. Sa paparating na pambansang torneo, kailangang harapin ni Hinamaru ang high school na si Yakuizuna Tanoji Shido na nagpalamig sa kanyang gulugod. Ang tanging paraan na naiisip nila ngayon ay ang magpatuloy sa pagsabak sa pagsasanay, ngunit kung paano magsanay ang tanong. Hindi alam kung ano ang gagawin, nakatanggap sila ng tawag mula kay Master Shibakiyama na nag-aanyaya sa Odachi Club sa Nagoya nitong weekend upang magsanay ng sama-sama bilang paghahanda para sa paparating na paligsahan. Kinabukasan, sumakay ng tren ang sumo club ng Odachi High School papuntang Nagoya. Pagkababa pa lang nila sa tren, excited na si Chihiro na subukan ang lokal na pagkain. Ngunit narito sila upang magsanay, hindi upang maglaro. Dahil mas maaga silang dumating kaysa sa inaasahan, at may meeting si Master Shibakiyama, hindi nila siya makakasalubong hanggang hapon. Kaya't napagdesisyonan ng grupo na libutin ang Nagoya Castle. Ang paparating na pagsasanay para sa pambansang paligsahan ay magiging napakatindi, kaya ito na lamang ang kanilang pagkakataon upang makapagpahinga. Habang ang lahat ay nagsasaya sa pagkuha ng mga larawan, may sumo performance na nagaganap sa malapit. Tuwang-tuwa si Hinamaru, patuloy na winawagayway ang kanyang kamay, gustong umakyat sa entablado at hamunin ang isang tao, ngunit interesado rin ang isang lalaking nakatakip ng buhok sa kanyang mga mata na nakaupo sa harapan, na humantong sa isang pagtatalo sa pagitan nila. Nang tumayo ang lalaking natatakpan ng buhok, nagulat ang lahat sa kanyang sobrang laki ng pangangatawan. Dahil pareho silang mahilig sa sumo, nagpasya silang makipagkumpetensya sa isa't isa kung sino man ang manalo ay makakalaban sa lalaking nagngangalang Keiji. Sa sandaling magsimula ang laban, si Hinamaru ay tinamaan ng suntok mula sa lalaking nakatakip ng buhok na nagpahilo sa kanya. Ang lalaki ay patuloy na naghatid ng napakalakas na welga. Kinilala siya ni Hirohito bilang National Treasure o Denta Mitsuyo, kilala rin bilang Hikage Tenma. Agad niyang pinakiusapan si Hinamaru na huminto sa pakikipaglaban, ngunit bihira ang makatagpo ng ganoong kalakas na kalaban. Kaya't kinailangan ni Hinamaru na lumaban ng buong lakas upang subukan ang sarili niyang kakayahan. Nagmamadaling sumugod si Hinamaru, pinalo si Tenma, pagkatapos ay pinakawalan ang kanyang pamamaraan ng 100,000 demons.
Gayunpaman, ang ibang lalaki ay hindi na tinag at pinandilatan lang si Hinamaru. Napagtanto din ni Hinamaru na may mali sa kalaban na ito. Habang tumitindi ang laban, naputol ito ng isa sa mga senior ni Tenma, lumabas na pala si Tenma para maglaro imbes na linisin ang dojo. Humingi ng paumanhin ang team captain ni Tenma kay Hinamaru para sa abala at saka umalis. Napansin din ni Coach Kirihito na nang isagawa ni Hinamaru ang kanyang paghagis, hindi natakot si Tenma, ngunit iniunat niya ang kanyang mga braso na parang tinatanggap ang paghagis. Natapos ang high school tournament wala pang isang linggo, ngunit nakahanap na sila ng paraan para kontrahin ang espesyal na teknik ni Hinamaru. Sa ngayon, dinala na sila sa training room, ngunit tinawag ni Norihiro si Hinamaru para sa isang pribadong pag-uusap. Nabalitaan ni Norihiro ang tungkol sa nakaraang laban. Si Hinamaru ay hindi komportable dahil ang kanyang pinakamalakas na sandata ay na-neutralize. Ngunit sinabi ni Norihiro na ang kanyang pinakamalakas na sandata ay ang kanyang pusong hindi sumusuko. Inimbitahan ni Master Shibakiyama si Hinamaru partikular sa private training area ng mga profesional na wrestler dahil naniniwala siyang may kakayahan si Hinamaru na malampasan ang anumang balakid sa harap niya. Sa labas, sina Rihana at Shizuko ay itinalaga ni Kirihito upang itala ang pagsasanay ni Hinamaru para sa pag-aaral sa ibang pagkakataon. Ang mga wrestler doon ay nakasuot ng puting mawashi belt, ibig sabihin lahat sila ay sekatori. Napakayabang nila, at kahit na si Hinamaru ay isang pambansang kayamanan, sa kanilang mga mata, siya ay wala sa mundo ng profesional na sumo. Ang ranggo ay ang lahat. Alam ni Master Shibakiyama na mayabang ang mga wrestler na yon, ngunit hindi maikakaila na napakalakas nila. Matutulungan lang niya si Hinamaru na makarating dito. Nakasalalay sa determinasyon ni Hinamaru kung may matutunan man siya o wala. Sa pagharap sa paghamak ng mga profesional, hiniling pa rin ni Hinamaru sa kanila na kumpirmahin ang kanyang ranggo. Ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay si Miyashiki, ika-negatibo 8 na ranggo sa klase ng Migashita, isang ranggo na mas mataas kaysa kay Norihiro. Habang hindi pa natalo ni Hinamaru si Norihiro, nagsimula ang laban. Sumugod si Hinamaru ngunit napaatras siya ng kanyang kalaban dahil sa sobrang lakas ng kanyang lakas. Nakapagtataka, nakahawak pa rin si Hinamaru pagkatapos ay hinawakan ang mawashi belt ni Miyashiki at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang maisagawa ang kanyang 100,000 demons throw technique. Matagumpay na ibinagsak ang mabigat na kalaban na ito. Lubhang nakakagulat sa lahat, kabilang ang isang kakaibang matandang lalaki. Matapos ang tagumpay na ito, nagkomento ang iba pang mga wrestler na si Hinamaru ay may medyo kawili-wiling estilo ng pakikipaglaban at gusto siyang harapin. Gayunpaman, sa mga sumusunod na laban, ginamit pa rin ni Hinamaru ang parehong kasanayan, ngunit hindi na siya makapanalo pa. Ang dahilan ay ang lahat ng naririto ay isang profesional na wrestler. Napagmasdan nila ang estilo ng pakikipaglaban ni Hinamaru at nakahanap sila ng mga paraan upang labanan ito. Ang isang galaw ay hindi gumanan ng 2 beses ang kanyang espesyal na pamamaraan ay nakita na ikinagulat ni Hinamaru at nagsimula siyang mawalan ng tiwala sa kanyang sarili. Nag-aalala si Rina na sa ganitong bilis. Hindi magagawa ni Hinamaru na maging isang Yakuizuna sa mataas na paaralan dahil ang kanyang espiritu, katawan, at mga kasanayan ay umabot na sa pinakamataas. Narinig ito ng kakaibang matandang nakatayo sa malapit at tumutol sa mga kasanayan ay isang bagay na kailangang pagbutihin sa buong buhay at hinding-hindi maaabot ang kanilang pinakamataas. Lumapit ang matanda upang tingnan ang mukha ni Hinamaru pagkatapos ay sinabi kay Norihiro na hihiramin niya sandali ang batang ito at ang babaeng may kayumangging buhok. Yumuko sa kanya ang sekatori doon nang makita siya kung sino nga ba ang matandang ito. Maya-maya, dinala ng matanda sina Hinamaru at Reina sa isang mansyon. Nagtataka ang lahat tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit sinabi niya lamang sa kanila na sila mismo ang magbukas ng pinto. Sa loob ay isang hindi nagamit na sumo training room na puno ng alikabok. Ang matandang ito pala ay dating Yokozuna. Nais niyang pinuhin ang espesyal na pamamaraan ni Hinamaru upang maging isang tunay na sandata. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa pagsasanay kasama ang mga wrestler na yon, nais ng dating Yokozuna na pinuhin ang 100,000 pamamaraan ng paghagis ng mga demonyo ni Hinamaru upang maging isang tunay na sandata at tinanong kung gusto niya yon. Gagawin ni Hinamaru ang lahat para lumakas. Iniyuko niya ang kanyang ulo at hiniling sa matanda na sanayin siya. Ang sumo club ng Odachi High School ay mananatili sa Nagoya sa loob ng 1 linggo upang magsanay, kaya gusto ng matanda na si Hinamaru at Reina ay makasama niya sa buong linggong iyon. Naiintindihan naman ang partisipasyon ni Hinamaru. Pero bakit kailangan pang manatili ni Reina? Ang dating Yokozuna ay walang ipinaliwanag. Nagbigay siya ng requirements sa kanilang dalawa.
Kung gusto nilang maging mga alagad niya, kailangan nilang sundin ng eksakto ang hiniling niya nang hindi nagrereklamo o humihiling sa kanya na magpaliwanag ng anuman. Nagtaka si Chizuko kung sino ang matanda. Sa reaksyon ng lahat, tila napaka-importanteng tao siya. Ayon kay Norihiro, ang propesyonal na pangalan ng dating Yokozuna ay Shankai. Ang kanyang mga kasanayan sa kanyang kalakasan bilang isang sumo wrestler ay hindi mapag-aalinlanganan. Bukod pa rito, siya ay isang mahusay na coach na nagsanay ng 2 wrestler upang maabot ang ranggo ng Yokozuna. May chismis na sa hindi malamang dahilan, umalis siya sa asosasyon at wala nang kinalaman sa sumo. Samantala, bumalik si Tenma at nagsimulang lumahok sa sesyon ng pagsasanay. Sa kabilang banda, binigyan ni Shankai ang 2 ng 100 yen at pinabili sila ng mga sangkap na lulutuin ng kari para sa 3 tao sa loob ng 30 minuto. Patuloy na nagreklamo si Riena na masyadong maliit ang halagang ito at hindi sapat ang 30 minuto para magluto ng kari. Ngunit sinabi ni Shankai na ang paggamit ng utak ay bahagi rin ng pagsasanay kaya dapat mayroong ilang paraan. Gayunpaman, hindi nila alam kung ano ang paraan na yon, kaya ang curry na niluto nila ay agad na tinanggihan ni Shankai dahil sa pagiging kakilakilabot at masyadong matagal. Hindi maintindihan ni Riena kung anong klaseng pagsasanay ito, nang paulit-ulit silang pinapagawa ng matanda sa mga bagay na walang kinalaman sa sumo tulad ng paglalakad ng mga aso, pagdidilig ng halaman, at paglalaba ay kalahating araw lang silang gumagawa ng gawaing bahay. Sa puntong ito, lumapit si Master Senkai at sinabihan silang ihanda ang sumuring. Gusto niyang makita ang sumo ni Hinamaru. Pagkatapos magpalit ng damit ni Hinamaru, inimbitahan ng matanda ang 2 sumo wrestler na magsanay kasama niya. Gusto niyang ipakita ni Hinamaru ang 3-move combo para makita ng wrestler. Sa unang pagkakataon na naisagawa ni Hinamaru ang pamamaraan, nanalo siya. Ngunit pagkatapos, ang matanda ay ginawa siyang gamitin lamang ang pamamaraan na iyon upang manalo laban sa Sekitori. Unlike the first time, nawala ang element of surprise dahil nakita na ito ng wrestler. Kaya paulit-ulit na natalo si Hinamaru ng Sekitori. After 15 minutes of practice, sumenya si Shankai na magpahinga na sila. Nang gabing iyon, dinala ni Kirihito ang mga bagahe ni Hinamaru at Rin. Nagtanong siya tungkol sa pagsasanay ng dating Yakuza una, at nagsimulang magreklamo si Rin at pinayuhan si Hinamaru na sumuko. Ngunit kinuha ni Hinamaru ang kanyang bagahe at sinabing kung mag-withdraw siya sa unang araw, tiyak na pagsisisihan niya ito. Nang sila ay papasok na sa bahay, hindi nila sinasadyang narinig ang isang pag-uusap sa pagitan ng 2 wrestler na masama ang bibig ni Shankai, na sinasabing pinagawa lang niya si Hinamaru ng mga gawain habang siya ay nag-enjoy. Ang kwento tungkol sa pagsasanay sa 2 Yokozuna ay dapat na dahil sila ay mga henyo sa simula. Hindi mabilang na mga batang wrestler ang hindi nakatiis sa kanyang pang-aapi at umalis. Ang kanilang pag-uusap ay narinig ni Shankai na nakatayo sa likuran nila. Galit na galit siya at nagwisik ng tubig mula sa flower vase sa mga mukha nila. Pinagalitan niya sila. Na sinasabing hindi sila pinapayagang kutyain si Hinamaru dahil hindi nila maintindihan kung gaano kalaki ang pagsisikap na dapat niyang gawin. Ipinanganak na may ganoong kaliit na katawan. Kinabukasan, muling binigyan ng matanda sina Hinamaru at Rihana ng 100 yen at pinaluto sila ng ulam na may 8 uri ng gulay. Naisip ni Rihana na imposible ito dahil hindi pa sapat ang 100 yen para makabili ng mga gulay. Ngunit naisip ni Hinamaru na maaaring mayroong ilang palaisipan dito na may kaugnayan sa kanya na optimistiko sa isang kaawa-awang antas. Kaya't nagluto sila ng stir-fry dish pero tinanggihan pa rin ni Shankai dahil mukhang sobrang simple at 3 uri lang ng gulay. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Hinamaru ang pagsasanay. Nagtaka si Reina kung bakit hindi sinabi ni Shankai kay Hinamaru ang dapat niyang gawin para manalo. Ngunit sinabi ni Shankai kung sasabihin niya sa kanya, hindi ito ma-absorb ng bata ng maayos at iisipin na naintindihan na niya. Mas mabuting hayaan si Hinamaru na siya mismo ang mag-isip nito. Ang kanyang pamamaraan ay maaaring mukhang magulo, ngunit sa kalaunan ay makakatulong ito kay Hinamaru na maperpekto ang kanyang sukdulang kasanayan. Sa kabilang banda, masigasig ding nagsasanay si Tenma. Matapos marinig na sinasanay ni Shankai ang isang bata, hindi na napigilan ni Tenma ang sarili at lumapit upang tanungin kung ano ang kanilang ginagawa. Nang gabing iyon, nakababad si Rihana sa bathtub at nagrereklamo tungkol sa kursong ito ng pagsasanay nang marinig siya ni Shankai na nakatayo sa labas ng bakuran. Ito ang kanyang bahay. Maaari siyang pumunta kung saan niya gusto. Pinuri ni Shankai si Rihanna sa pagsusumikap. Pero sinabi niya na ginawa lang niya ito dahil kung aalis siya, hindi makakapag-training si Hinamaru. Napagtanto ng matanda na ang estilo ng sumo ni Hinamaru ay may kakaibang alindog na hindi makikita sa profesional na sumo.
Ang pagkakita ng isang maliit na tao na naghagis ng malalaking lalaki ay nagpakulo ng kanyang dugo at gusto niyang tulungan siya. Naisip ni Shankai na napakabuti na nandito si Riena kasama si Hinamaru dahil ang bata ay clueless habang siya ay matalino. Katatapos lang maligo at paglabas ni Riena, nakita niya si Hinamaru na tumatakbo mula sa labas, hawak ang isang bungkos ng flyers na nakolekta niya bilang paghahanda sa susunod na araw. Natahimik si Riena sa kanyang kalokohan, sinasabi sa kanya kung mayroon man siyang hindi naintindihan, tanungin na lang niya ito dahil manager niya ito. Si Hinamaru, na parang naliwanagan, ay hinawakan ang mga kamay ni Rien para pasalamatan siya, na ikinamula niya ng husto. Kinabukasan, si Tenma, na nagsiselos kay Hinamaru, ay pumunta sa bahay ni Shankai upang hilingin sa kanya na tanggapin siya bilang isang disipulo. Noon lang, bumalik si Hinamaru mula sa pamimili at nasaksihan ang eksenang ito. Upang patunayan kay Shankai na mas karapat-dapat na maging kanyang disipulo, hinubad ni Tenma ang kanyang kamiseta at hinamon si Hinamaru sa isang laban. Bagamat hindi na perpekto ni Hinamaru ang kanyang 3-move combo, tinanggap niya ang hamon, sinabing gagamitin niya ang kanyang 100,000 demons throw technique upang manalo sa laban na ito. Nagsimula ang laban. Si Tenma, sa kanyang mas mahabang abot, ay nakakuha ng kalamangan. Ngunit pagkatapos nasanay ni Shankai sa loob ng ilang araw, naging mas malakas din si Hinamaru at kayang lumaban ng kapantay ni Tenma. Sa kabila ng kanyang maliit na frame, si Hinamaru ay sumugod at pinalo si Tenma, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang mawashi belt upang isagawa ang kanyang paghagis. Bagamat sinubukan ni Tenma ng husto na itulak ang ulo ni Hinamaru pababa sa lupa, kalaunan ay natangay siya sa kanyang paa sa pamamagitan ng leg sweep ni Hinamaru na sinundan ng 100,000 na pamamaraan ng paghagis ng demon, na matagumpay na naibato si Tenma pababa. Si Shankai, na nasaksihan ang pagiging perpekto ng 3-move combo ni Hinamaru, ay labis na nasiyahan. Ang susunod na hamon ni Hinamaru ay ang labanan ang isang tunay na Yakuza-una. Bagamat kaya niyang talunin si Tenma kapag kaharap ang isang tunay na Yakuza-una, napakalayo pa rin ang kanyang level, hindi man lang siya makatagal ng 5 segundo. At kaya natapos ang panahon ng pagsasanay ni Hinamaru. Susunod, babalik siya upang samahan ang kanyang mga kasamahan sa pagsakop sa torneo sa high school sa tag-init.